Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Nagtipon-tipon ang mga Celestial Feather Riders para alisin na sana ang mga bitag nang marinig nilang may mahuli ang mga ito. Natutuwang na sorpresa rito ang leader ng Celestial Feather Riders. Isa ng malaking bagay para sa kanila ang makahuli ng mga cultivator mula sa World Universe. Ula! Sumabog ang internal energy sa paligid habang dumadagsa ang mga miyembro ng Celestial Feather Riders sa kinaroroonan ng mga bitag. Hindi na nagawa pang makapag-react ng mga nahuling cultivator, kaya agad nilang nakaharap ang kanilang mga kalaban. Agad na narinig ang tunog ng patayan at kalansing ng mga sandata ng buong gabi sa labas ng city. Pagkatapos ng maiksing 30 minuto, nahuli na ng mga ito ang lahat ng mga cultivator ng World Universe. Dahil ang karamihan sa mga ito ay kasalukuyan ng natrap sa inilatag nilang mga bitag. At ang sinumang makaiwas sa mga bitag na ito ay wala namang laban sa mas maraming bilang ng mga Celestial Feather Riders na nasa kanilang harapan. Pagkatapos ng ilang minute, inaresto ng Celestial Feather Riders ang mga cultivators at dinala ang mga ito pabalik sa kampo. Samantala, sa kampo ng North Moana, makikitang nakatayo sa kanlurang pinto ng kulungan si Yvette. Hindi pa rin naitago ng pagod nitong mukha ang pagkasabik na kanyang nararamdaman sa mga sandaling ito. Natuwa rin sa kanilang narinig ang iba pang mga nakakulong sa seldang iyon. Isang sandali pa lang ang nakalilipas nang marinig ng mga ito ang pamumuno ni Daryl sa hukbo ng Westrington para pansamantalang depensahan ang Mid-City ng World Universe. Paanong hindi matutuwa ang mga ito matapos makaring ng ganoong klase ng balita? Pero isang tao ang tahimik lang na umupo sa seldang nasa tabi ni Yvette. Wala itong nang reaksyon nang marinig niya ang balita. Ito ay walang iba kundi si Ambrose. Ambrose! Nang mapansin niya ang katahimikan nito, ngumiti si Yvette at sinabi mula sa pinto na, narinig mo na ba ang balita? Pinamunuan ng iyong ama ang hukbo ng Westrington para tumulong sa World Universe. Ngayong nandito na siya, hindi lang niya magagawang depensahan ang World Universe dahil sigurado ako na maililigtas din niya tayo rito. Kaya bakit hindi ka natuwa sa narinig mong balita? Ano ba ang dapat kong ikasaya rito? Bastos na sinabi ni Ambrose. Wala akong pakialam sa kung anong gawin niya sa buhay niya. Hindi niya rin ako kailangan pang iligtas. Nagtanim ng sama ng loob si Ambrose kay Daryl ng mahabang panahon. Hindi ito isang bagay na madaling mawawala sa loob ng 1 o 2 araw. Nakaramdam ng matinding awkwardness si Yvette nang marinig niya iyon. Dito na niya bahagyang sinabi na, huwag kang gumaya sa amin Ambrose. Sa bagay, siya pa rin ang tuwani mong ama. Agad na pinigil ni Ambrose si Yvette sa pagsasalita bago pa man ito matapos. Pwede po bang manahimik na muna tayo, Auntie? Naiinis na sinabi ni Ambrose. Dito na ito sumimangot at nagtanong ng, Oo nga pala, pwede ba kitang tanungin? Kayo rin ba ni Daryl? Nang makita niya ang tuwa ni Yvette, nang marinig niya ang balita tungkol kay Daryl, inisip ni Ambrose na may relasyon ang dalawang ito. Sush! Agad na namula rito si Yvette. Pero mahina pa rin itong sumagot ng, nakatakda na kaming dalawa sa isa't isa habang buhay. Kahit na may pagka-extrovert si Yvette, nahihiya pa rin itong pag-usapan ang tungkol sa kanyang nararamdaman. Ano? Nanginig ang buong katawan ni Ambrose noong mga sandaling iyon. Nakaramdam ito ng iba't ibang emosyon dahil hindi nito matanggap ang sinabi ni Yvette. At pagkatapos ng ilang segundo, nagising na si Ambrose sa katotohanan. Dito na siya sumigaw kay Yvette ng, Bakit? Bakit gusto mong makasama ang ganoong klase ng tao? Walang puso at walang kwenta si Daryl. Ano bang nagustuhan mo sa kanya? Sinaya ng ina niyang si Monica ang buhay nito kahihintay kay Daryl. Pero mukhang nirerespeto pa rin ito ng auntie niyang si Yvette, na para bang sumusunod na rin sa mga yapak ng kanyang ina. Huwag kang ganyan, Ambrose. Bahagyang napasimangot dito si Yvette. Naging seryoso ang kanyang tono habang sinasabi na, alam kong ayaw mo kay Daryl. Mayroon ding rason kung bakit hindi niya kayo nagawang hanapin ng iyong ina ng napakaraming taon. Kaya mas mabuti kung matututo ka mula sa kanya. Siya ang sect master ng Elysium Gate, ang emperor ng Westrington, at ang bayani ng World Universe. At ngayon ay nagawa niyang magdala ng hukbo para labanan si Yang Jian para sa kapakanan ng mga tao.
Kaya huwag mong sabihin sa akin na hindi siya karapat-dapat na igalang Dito na naging mahinahon ang mga mata ni Yvette, Ambrose, kahit na ano pa ang isipin mo sa kanya, para sa akin, isa siyang tunay na bayani at hindi mapapantayang lalaki. Kaya pinagbabawalan na kitang bastusin siya sa harapan ko. Naiintindihan mo ba? Ako. Nang maramdaman ni Ambrose ang paninindigan sa tono ni Yvette, agad siyang napanganga habang hindi makapagsalita ng ilang sandali. Inisip ni Ambrose na isang matalino at magandang babae si Yvette. Isa rin itong kagalang-galang na prinsesa sa New World. Hindi rin ito natatakot sa kahit na ano at hindi rin magfo-focus sa kahit na sinong lalaki. At higit sa lahat, tinulungan ni Yvette si Ambrose noong bata pa lang ito. Kaya palaging nirespeto ni Ambrose si Yvette sa tuwing magkikita silang dalawa. Pero nagawa ng perpektong Diyosa na itong mahulog kay Daryl na umabot sa punto na kung saan ay nagawa pa siya nitong sermonan para lang sa lalaking iyon. Nakaramdam ng kaunting hinanakit sa kanyang sarili si Ambrose pero hindi na niya ito ipinakita pa kay Yvette. Ula! Dito na biglang bumukas ang pintuan papasok sa kulungan na sinundan ng pagpasok ng isang dosenang mga sundalo na may hawak na mahahabang saber sa kanilang mga kamay, nagmukhang mabagsik ang mga ito. Nanginig si Yvette nang makita niya ang eksenang iyon. Agad siyang nakaramdam ng matinding pagkabahala sa kanyang dibdib. Buwisit! Uminit kaya ang ulo niyang Jan noong dumating dito si Daryl para tumulong. Papatay na ba ito ng mga bilanggo para mailabas ang kanyang galit? Dalhin niyo ang lahat ng iyan sa labas. Kasabay nito ang nanlalamig na pag-utos ng tumatayong lider ng mga sundalo. Ipakita niyo sa mga bilanggong ito kung paano pababagsakin ng North Moana ang Mid-City ngayong araw. Ula! Ula! Dito na inilabas sina Yvette, Ambrose at ang kanilang mga kasama sa kanilang mga selda papunta sa gilid ng isang burol sa labas ng Mid-City. Nang makarating sila sa palasyo, agad na nanginig si Yvette sa kanyang nakita. Natigilan ang buo niyang katawan ng dahil dito. Nabalot ang gilid ng burol ng mga cultivator na nagmula sa iba't ibang mga sekta sa World Universe. Kasalukuyang nakaselyo ang mga acupoints ng mga ito habang nakatali ang kanilang mga braso at binti. Nasa 10,000 ang bilang ng mga cultivator na ito. Maliban sa mga miyembro ng pamilya Carter, ang lahat ng mga cultivator na nagmula sa iba't ibang mga sekta ng World Universe ay nagawang mahuli ng North Moana. Ikaw. Pagkatapos ng ilang segundo, nakabalik na rin si Yvette sa realidad. Dito na siya nagtanong ng, ano ang nangyari? Hindi ba't nagpunta na rito si Daryl kasama ang hukbo ng Westrington para tumulong? Paano kayo nagawang mahuli ng North Moana? Dito na iniyuko ng mga nakokonsensyang mga cultivator ang kanilang mga ulo habang nanatiling tahimik sa kanilang mga pwesto. At sa huli ay napabuntong hininga na lang si Master Leonard bago nagsisising sabihin na masyado kaming nagpadalos-dalos. Dito na niya ikinuwento ng buo ang mga nangyari. Napasimangot dito si Yvette. Malinaw na makikita sa maganda nitong mukha ang kaunting desperasyon na kanyang nararamdaman. Masyado kayong nagpadalos-dalos. Kayong lahat din ang nag-appoint kay Daryl bilang Alliance Master, kaya bakit hindi niyo pinagkatiwalaan ang ginawa niyang desisyon? Dito na inisip ni Yvette ang buong sitwasyon at sinabing, kung ikukumpara sa inyong lahat, mas matagal na nakasama ni Daryl si Megan. Kaya natural na siya lang ang makaintindi rito. Si Daryl pa rin siyempre ang nakakaalam kung nagbagong buhay na ba si Megan o hindi. Pero nagawa niyo pa rin siyang abandonahin sa pinakaimportanteng sandali ng labang ito. At ngayon ay nagawa niyo ring magpahuli sa North Moana. Hindi niyo ba naisip na dumadagdag lang kayo sa mga problema niya? Isang matalino at mausisang babae si Yvette. Kahit na wala siya roon ay nagawa pa rin niyang makita kung ano ang nangyari matapos niyang isipin ng maigi ang sitwasyon. Mas tumindi ang konsensyang nararamdaman ni Master Leonard at iba pang mga cultivator matapos nilang marinig ang mga sinabi ni Yvette. Ms. Yvette. Hindi natuwa si Watson sa kanyang mga narinig. Agad itong sumagot ng, masyado niyo pong pinapababaw ang mga nangyari. Isa pong taksil si Megan. Kami lang. Pinutol ng malalakas na dagundong ng drum ang pagsasalita ni Watson. Boom! 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 Napansin nila ang paglapit ng mga sundalo ng North Moana sa mansyon ng mga Carter, habang gumagawa ng malilinis na formation,
na sinamahan ng malalakas na tunog ng tambol. Halos malaglag ang mga puso ni Yvette, Master Leonard at ng iba pang mga cultivator nang makita nila ang mga nangyari. Nag-alala sila para kay Daryl at sa pamilya Carter. Nang walang tulong mula sa ibang mga cultivator, magagawa pa rin kayang madepensahan ni Daryl ang Mid-City mula sa papasugod na hukbo ng North Moana. Natuwa si Yang Jian nang mahuli niya ang mga cultivator ng iba't ibang mga sekta sa World Universe. Agad siyang nagbaba ng utos na umatake sa lalong madaling panahon. Inakala ni Yang Jian na humina ang puwersa ng World Universe matapos niyang mahuli ang mga cultivators nito. Isa na itong perpektong oportunidad para umatake. Samantala, sa mansyon ng mga Carter. Nagpanik ang lahat nang makita nila ang biglaang pagsugod ng mga sundalo ng North Moana. Pero kasalukuyan pa rin kalmado ngayon si Daryl. Mabilis niyang inipon ang mga sundalo ng Westrington para harapin ang kanilang kalaban. Pagkatapos ng ilang minutor, nakahanda na ang magkabilang panig na harapin ang isa't isa. Dito na nabalot ng pumapatay na aura ang kalangitan sa ibabaw ng Mid-City. Aroganteng lumipad sa gitna ng ere si Yang Jian habang naglalabas ng napakalakas na aura. Daryl! Nanlalamig na tumitig ang mga mata ni Yang Jian kay Daryl, nagawa ka ng iwanan ng mga cultivator na ito. Kaya hindi mo na magagawa pang lumaban sa akin, kahit na magkaroon ka pa ng higit sa 1-0, 0-0-0 bilang ng mga sundalong mula sa Westrington. Sumuko ka na lang sa North Moana. Naging malakas at malinaw ang kanyang boses na parabang isang clock tower. Agad itong kumalat sa buong Mid-City na nakapagpanginig sa sinumang makakarinig nito. Hindi na nakapagtatakang makilala ng lahat si Grandmaster Erlang, masyado talaga itong malakas. Dito na itinuro ni Yang Jian ang burol sa labas ng city, bago masayang umiti at sabihin na, ikaw na mismo ang tumingin sa kanila. Nahuli namin ang iyong mga kasama. Sino na ngayon ang haharap pa sa akin? Ano? Nanginig dito si Daryl, natigilan siya nang makita niya ang mga nakataling cultivator sa tabi ng burol. Kasabay niyang nakaramdam ng galit at desperasyon sina Susan, Megan, Dax at ang iba pa nilang mga kasama. Agad na nagbago ang kanilang mga mukha. Ipinagmamayabang ng mga cultivator na sila ang pinakamahusay sa kanilang mga sekta, pero hindi pa rin nila nagawang tumulong sa pinakaimportanteng sandali ng laban. At paano ring nahuli ang mga ito ni Yang Jian? Agad na magiging passive nang dahil dito ang sitwasyon ng World Universe. At sa huli ay bumalik na rin si Daryl sa realidad. Tumawa ito ng malakas habang sinasabi na, Yang Jian, hanggang sa huli, hindi pa rin natin alam kung sino ang mananalo at matatalo sa labang ito. Paano mo na lamang hindi ko na kayang depensahan pa ang Mid-City? Nang sabihin niya iyon, nagbigay ng tingin si Daryl sa mga cultivator na nasa tabi ng burol habang nananatiling kalmado ang kanyang itsura. Alam ni Daryl na nilabas ni Yang Jian ang mga ito para makaramdam siya ng matinding pressure. Kinakailangan niyang panatilihin ang kalmado niyang isip at huwag magpadala sa ginagawang ito ni Yang Jian. Masyado mong in-overestimate ang lakas mo. Nanlamig ang itsura ni Yang Jian habang lumalabas ang mga salitang ito sa kanyang mga labi. HMM. At pagkatapos ay napasimangot na lang si Yang Jian nang makita niya ang sitwasyon sa likuran ni Daryl, natigilan siya sa kanyang nakita. Napansin ng Emperor sa North Moana sina Zhurong at ang Divine Farmer na nasa likuran ni Daryl. Nakita rin niya ang mga nasugatang sundalo sa nakaraan nilang laban. Mukhang gumaling na ng tuluyan ang katawan ng mga ito. Alam ng lahat na malaki ang pinsalang tinamo ng pamilya Carter noong nakaraan nilang laban. Marami ring mga sundalo ng Westrington ang nakarecover sa kanilang mga sugat. Sush! Dito na nagngangalit na tiningnan Yang Jian ang Divine Farmer. Alam niya na ang Divine Farmer ang dahilan ng biglaang paggaling ng mga sugatang sundalo sa panig ng World Universe. Sa bagay, hindi pa rin talaga mapapantayan ang husay ng Divine Farmer sa medisina. Mayroong rason kung bakit ito nakilala sa pangalang Medicine Ancestor sa Nine Mainlands. Makinig kayong lahat. Pagkatapos nito ay agad na kumaway si Yang Jian para magutos ng atake. Huwag kayong magtitira ng kahit isang buhay. Gusto sanang hulihin ni Yang Jian si Daryl pagkatapos nilang masakop ang Mid-City. Pero agad na nagbago ang kanyang isip nang makita niya ang ginagawang pagtulong ni Zhurong at ng Divine Farmer kay Daryl. Mamatay na kayong lahat! Gumawa ang mga sundalo ng North Moana ng isang dumadagundong na sigaw bago sumugod sa kanilang harapan.
Huminga naman ng malalim si Daryl bago lumundag sa gitna ng ere, at sumigaw ng, "Kayong lahat, humanda kayong harapin ang paparating na kalaban." Wala! Hindi mapapantayan ang iisang sagot na ginawa ng pamilya Carter, at ang hukbo ng Westrington, bago harapin ang kalaban na parang isang malakas na alon. Sa loob ng isang iglap, matinding nagsagupaan ang magkabilang panig. Walang awang pumatay ang mga ito para ipaglaban ang kanilang tagumpay. Daryl! Lumundag si Jiang Ju sa gitna ng ere, at tumingin kay Daryl. Tinukso niya ang binata ng, "Dehado ka na ngayong hindi mo nakasama ang mga sekta ng World Universe. Napag-aralan ko na rin ang lahat ng iyong mga formation na iyong ipinakita sa nakaraan nating mga laban. Kaya ano pa ba ang iyong gagamitin para lumaban sa akin?" Dito na malakas na inutusan ni Jiang Ju ang hukbo ng North Moana, "Manatili ang gitna sa kanilang mga pwesto, mga sundalo sa kaliwa, umabante kayo ng 100 hakbang, ang mga sundalo sa kanan, umatras kayo ng 10 hakbang. Pigilan ninyo ang kalaban." Bilang leader ng Yellow Turban Rebellion, itinuring si Jiang Ju na bayani ng kanyang henerasyon. Kaya pagkatapos ng ilang laban nila ni Daryl, ay nagawa na nitong ma-analyze ang karamihan sa mga ginawang move nito. Kasalukuyan nang gumagawa si Jiang Ju ng formation gamit ang kanyang hukbo. Buo ang tiwala nito sa kanyang sarili na matatalo niya ang panig ni Daryl. Iyan lang ba? Napangiti at hindi nagpanik si Daryl nang makita niya kung gaano kabilis nagbago ang formation ng mga sundalo sa North Moana. Kasabay nito ang mabilis na paglalakad paabante ni Megan. Nang tingnan nito ang formation ng North Moana, agad niya itong pinag-aralan at sinabing, maaaring ang gitnang bahagi nito ang pinakamalakas na bahagi ng kanilang formation, pero sa totoo lang, ito talaga ang pinakamahina sa lahat. Naiintindihan ko. Tumango si Daryl at sumigaw ng, "Makinig kayong lahat. Isentro ninyo ang buo niyong lakas sa gitnang bahagi ng formation." Wala! Mabilis na nagsama-sama ang mga miyembro ng pamilya Carter, at mga sundalo ng Westrington. At sa loob ng isang iglap ay nagawa ng mga itong mahati sa dalawa ang formation ng hindi mapapantayang hukbo ng North Moana na parang isang matalim na espada. Nagawa nilang sirain ang koneksyon sa pagitan ng kaliwa at kanang bahagi nito. Ano? Nagulat dito si Jiang Ju. Nagulat siya ng husto sa kanyang nakita. Impossible. Paano nagawang malaman ni Daryl na nasa gitna ang pinakamhinang bahagi ng formation? Gumagamit si Jiang Ju ng Cosmic Orbit Formations bilang basehan sa mga formation na kanyang ginagawa. At sa kasamaang palad, ang Cosmic Orbit Formation ay masyadong mahirap i-master, at isang uri ng sining na matagal nang burado sa sibilisasyon, ilan na lang ang mga taong nakakaalam nito. Wow! Nasabik dito ng husto si Yvette, at ang ibang pang mga cultivator na nasa tabi ng burol. Napakahusay! Kahit na masyadong malaki ang pagitan sa lakas ng magkabilang panig, nagawa pa ring makuha ni Daryl ang advantage sa labang ito. Mukhang madedepensahan pa rin nila ang Mid-City. Kahit na nasabik ang mga ito, marami sa mga cultivator ang nakonsensya nang makita nila si Megan mula sa malayo. Mukhang hindi nga ito nagsisinungaling, nagawa niya nga talagang tulungan si Daryl, pero nagawa pa rin natin silang paghinalaan at siraan. Ikaw! Nakabalik na rin si Jiang Ju sa realidad. Tumingin siya kay Megan gamit ang namumula niyang mga mata. Hayop kang babae ka! Hindi mo lang ako niloko sa pagbibigay ng paraan ko sa pagpapalakas doon sa sinaunang libingan ni Lubu, nagawa mo rin akong patayin. Ang lakas ng loob mong magpakita rito ngayong araw. Papatayin kita. Dito na sumabog ang internal energy sa katawan ni Jiang Ju, isa itong nagwawala at bayolenteng ara. Kasing bilis ng kidlat nitong sinugod si Megan. Isa si Jiang Ju sa mga taong maghilig magtanim ng sama ng loob, lalo na noong lokohin siya ni Megan. Nagalit siya ng husto noong makita niya ito. Bilang isang military advisor, responsible si Jiang Ju sa buo nilang hukbo. Hindi siya pupwedeng gumawa ng aksyon nang dahil sa kahit na anong personal na rason. Pero kasalukuan na siyang puno ng galit kaya agad na siyang nawala sa kanyang sarili. Wala na siyang ibang naisip kundi patayin si Megan sa mga sandaling iyon. Sush! Nanginig si Megan nang makita ang pagsugod ni Jiang Ju sa kanya. Hindi na niya ito halos naisip pa nang bigla niyang bunutin ang mahaba niyang espada para harapin ang pag-attack nito. Tutulungan kita. Hindi na rin nag-isip pa si Daryl sa mga sandaling ito.
Agad niyang sinundan si Megan. Sa mga sandaling iyon, hinarap nilang dalawa si Zhang Ju, at nagsimulang maglaban sa gitna ng ere. Nasabik dito ng husto ang mga taong nagmula sa World Universe. Sina Daryl at Megan, isang dating Alliance Master, at ang bago nilang Alliance Master. Ang dalawang ito na ang dalawang pinakamalakas na tao sa buong World Universe. Maaari nilang matalo si Zhang Ju, sa sandaling magsanib puwersa ang mga ito. Si Zhang Ju ang core figure ng sumusugod na hukbo ng North Moana dahil ito ang kanilang military advisor. Siguradong babagsak ng husto ang morale ng North Moana sa sandaling matalo ito ni Daryl. Zhang Ju. Simangot ni Yang Jian. Nabahala siya rito ng husto. Dito na siya sumigaw ng, hindi ka pwedeng magpadalos-dalos. Bilisan mo nang bumalik dito. Naramdaman ni Yang Jian na wala na siyang magagawa pa kay Zhang Ju. Malaki ang responsibilidad nito bilang kanyang military advisor, pero mas pinili pa rin itong makipaglaban ng dahil sa personal niyang hinanakit kay Megan. Isa itong hindi katanggap-tanggap na bagay para sa kanya. Pero kasalukuyan ng puno ng galit si Zhang Ju sa mga sandaling ito, kaya hindi na nito nagawa pang pakinggan si Yang Jian. Pagkatapos ng isang iglap, ilang minuto na ang nakalilipas, pero hindi pa rin napapatay ni Zhang Ju si Megan. Mas malakas syempre ito kaysa kay Megan, pero nagawa pa ring tulungan si Megan ni Daryl kaya agad na nagiba ang sitwasyon ng laban. Parang naging malakas ang epekto ng bawat pag-ataking ginagawa ni Zhang Ju kay Megan, pero agad itong tinutulungan ni Daryl para masalag ang kanyang mga pag-atake sa huli nitong sandali, bago tumama sa katawan ng dumdepensang si Megan. Walang hanggang nainis ng dahil dito si Zhang Ju. Nabahala naman ng husto ang malapit sa kanilang si Yang Jian. Gusto na sana nitong sumugod para tumulong pero natakot pa rin siya sa pagmamayaring 7 Treasures Exquisite Pagoda ni Daryl. Nagawa siyang pagtulong-tulungan ng mga tao sa pagodang iyon noong huli nilang laban. Kahit na hindi siya nasugatan, nakonsumo naman ito ang malaking bahagi ng kanyang internal energy. Masyado ring makasarili si Yang Jian. Maraming tao ang nagalit sa kanya noong bigla niyang atakihin si Daryl noon. Siguradong pagtatawanan na siya ng 9 Mainlands sa sandaling atakihin na naman niya ito. Arg! Nasa harapan na niya ang kalaban pero hindi pa rin niya ito mapatay-patay. Walang tigil na umangat ang nararamdamang galit ni Zhang Ju noong mga sandaling yon. Galit itong sumigaw sa kalangitan bago tumingin kay Daryl. Huwag na huwag lang talaga kitang mahahawakan. Dahil sisiguruhin ko na pagsisisihan mo ang pagkapanganak mo sa mundo sa sandaling mahuli kitang hayop ka. Tumawa siya rito. Hindi naman nagpanik si Daryl noong maramdaman niya ang hinanakit ni Zhang Ju. At sa halip ay tumawa siya ng bahagya bago sabihing, ingatan mo muna ang sarili mo. Bang! Samantala, ginamit ni Megan ang pagkakataong iyon para magpunta sa likuran ni Zhang Ju at sorpresa itong atakihin. Kasalukuyang na kay Daryl ang atensyon ni Zhang Ju, kaya hindi na ito nakapag-react pa sa tamang oras. Gumawa ito ng isang mahinang pag-aray bago tumalsik ng 1 metro patalikod bago tuluyang bumagsak sa lupa at dumura ng sariwang dugo. Sush! Namutla ng husto ang mukha ni Zhang Ju. Tumitig ito kay Megan habang halos mahimatay na sa sobrang galit na kanyang nararamdaman. Inakala niya na mapapatay niya ang babaeng iyon para mapagbayaran ang ginawa nito sa kanya noon. Pero hindi niya inasahan na hindi lang siya mabibigo na patayin ito dahil nagawa pa siya nitong sugatan ng husto sa harapan ng lahat. Isa itong napakatinding kahihiyan para sa kanya. Si Zhang Ju ay isang uri ng taong nakafocus sa kanyang ego. Nasugatan siya ni Megan sa mga sandaling ito kaya siya napahiya ng husto, ito ang dahilan kung bakit siya nagalit. Senior. Lumutang naman si Megan sa gitna ng ere. Naging kalmado ito ng husto noong harapin niya ang namumuhing mga tingin ni Zhang Ju. Dito na niya dahan-dahang sinabi na, patawarin mo ako sa panlolokong ginawa ko sa sinaunang libingan ni Lubu. Kasalanan ko yon, kaya dapat lang na humingi ako sa iyo ng kapatawaran. Pero kasalukuyan mong tinutulungan ang hukbo ng North Moana para sakupin ang aming tirahan. Kaya patawarin mo ako dahil hindi ko maaaring hayaan ang North Moana na masakop ito. Ikaw. Nagdilim ng husto ang itsura ni Zhang Ju habang hindi makapagsalita sa kanyang pwesto. Sush! Mabilis na pumunta si Yang Jian sa harapan ni Zhang Ju. Nag-aalala nitong sinabi na, okay lang po ba kayo, military advisor?
Iniling ni Jiangju ang kanyang ulo para sabihingok lang siya. At kahit na naging ganoon kalakas ang ginawang pag-atake ni Megan, hindi pa rin siya nito nasugatan ng malubha. Makinig kayong lahat. Sa mga sandaling ito, lumipad si Daryl sa gitna ng ere, at inutusan ang kanyang gimatauhan na. Ipagpatuloy niyo ang pagbuo sa formation. 50,000 na mga sundalo sa unahan, humakbang kayo ng 100 beses paabante, 50,000 mga sundalo sa kaliwa, manatili kayo sa inyong pwesto. Mga sundalo sa kanan. Nakahanda ng mag-counter-attack si Daryl sa mga sandaling ito. Nasugatan ni Megan si Jiangju, kaya hindi na nito magagawa pang pamunuan ang kanilang hukbo. Isa na itong perpektong oportunidad para mag-counter-attack. Mamatay na kayong lahat. Agad na nag-regroup ang pamilya Carter, at ang mga sundalo ng Westrington, habang sumisigaw ng malakas na nakapagpadagundong sa lupa. At pagkatapos ay agad na sumugod ang mga ito sa hukbo ng North Moana. At ngayong wala na si Jiangju para magbaba sa kanila ng utos, agad na nabalot ng kaguluhan ang hukbo ng North Moana, marami sa mga ito ang nasugatan sa pag-atake. Military Advisor. Nagdilim ang mukha ni Yang Jian sa mga sandaling iyon. Nagulat at nagalit siya sa kanyang nakita. Dito na niya tinanong si Jiangju na, ano na po ang dapat nating gawin? Dapat pa ba nating ipagpatuloy ang labang ito? Sa mga sandaling ito, nakita ni Yang Jian ang namumutlang mukha ni Jiangju, habang lumalabas ang nanghihinang aura sa katawan nito. Kahit na wala sa bingit ng panganib ang buhay ni Jiangju, magiging imposible pa rin para rito ang pamumuno sa hukbo ng North Moana sa mga sandaling ito. Pero naging mahusay pa rin ito sa paggawa ng mga estratehiya sa pakikipaglaban, kaya kinailangan muna siyang tanungin ni Yang Jian. Hindi na. Iniling ni Jiangju ang kanyang ulo at nanghihinang sumagot ng, umatras na tayo, kamahalan. Nagpadalos-dalos ako ngayong araw kaya agad na nawala ang pagkakataon nating masakop ang Mid-City. Magkakaroon muli tayo ng pagkakataong umatake sa hinaharap. Siguradong may advantage ang mga sundalo ng North Moana sa sandaling makipaglaban ang mga ito hanggang kamatay. Pero mahusay na ang ipinakita ni Daryl sa sining ng pakikidigma. Kaya ang dapat lang nitong gawin ay bumuo ng isang formation at dumipensa ng buong lakas sa kanila. Kahit na masakop pa ng North Moana ang Mid-City, magtatamo pa rin ito ng malaking casualty sa sandaling ipilit nila ito. Ito ay isang bagay na iniiwasan ni Jiangju para sa kanyang mga tauhan. Nang sabihin niya iyon, tumingin si Jiangju sa kalapit na si Daryl gamit ang naghihinanakit niyang mga mata. Dahil kay Daryl ang lahat ng ito. Kanina pa sana nito napatay si Megan, dahil hinding-hindi ito magkakaroon ng pagkakataong masugatan siya, at magagawa niya iyon, habang pinamumunuan papunta sa tagumpay ang mga sundalo ng North Moana. Bang! Malakas na sinuntok ni Yang Jian ang lupa. At pagkatapos ay agad niyang nilabas ang kanyang energy field, habang inuutusan ang hukbo ng North Moana. Makinig kayong lahat. Atras! At pagkatapos ay agad na dinala ni Yang Jian si Jiangju pabalik sa kampo. Ulala! Mahigpit ang naging pagsasanay ng mga sundalo ng North Moana, kaya hindi na nagdalawang isip na umatras ang mga ito nang marinig nila ang utos ni Yang Jian. Sa loob ng isang ilap, tuluyan nang nawala sa paningin ng lahat ang mga sundalo ng North Moana. Wow! Sumabog naman sa tuwa ang mga nahuling cultivator sa gilid ng burol, ang pamilya Carter, at ang mga sundalo ng Westrington. Nanalo sila! Kahit hindi naging maganda ang sitwasyon nila kanina, nagawa pa ring manalo ng World Universe. Sa gitna ng hiyawan, agad na dinala si Yvette, at ang mga kasama niyang bihag pabalik sa kanilang mga selda. Pinaligiran silang lahat ng mga sundalo ng North Moana. Hindi naman nagpakita ng anumang uri ng excitement o tuwa sa mukha ang nakalutang sa gitna ng ere na si Daryl habang pinapakinggan ang mga sigawan sa kanyang paligid. At sa halip ay hindi naging maganda ang kanyang nararamdaman matapos makita ang pagkabihag ni Yvette ang ng iba pang cultivators sa kampo ni Yang Jian. Gusto na sanang gamitin ni Daryl ang pagkakataong ito para sumugod at iligtas si Yvette at ang iba pa. Pero agad din siyang umatras sa binabalak niyang ito matapos niya itong mapag-isipan ng maigi. Naiintindihan ni Daryl ang sitwasyon. Kahit na mukhang nanalo World Universe ng 2 beses, sa totoo lang ay sinuwerte lang sila sa mga labang iyon. Nagawang nilang madepensahan ang Mid-City nang dahil sa maganda nitong depensa.
Sa madaling salita, palaging nalalagay sa depensa ang panig ng Mid-City sa bawat laban na nilalahukan nito. Sa bagay, masyado nga talagang malaki ang agwat ng lakas sa pagitan ng mga sundalo ng North Moana at ng mga sundalo ng World Universe. Magagawang isuko ni Daryl ang nag-iisang advantage ng World Universe sa sandaling habulin niya ang mga ito at gawing opensa ang ginagawa nilang pagdepensa. Maaari ring hindi niya mailigtas si Yvette at ang mga kasama nito kasabay ng tuluyang pagbagsak ng kanyang hukbo. Alam niyang importante ang kaligtasan ni Yvette at ng ibang mga cultivator, pero mas importante pa rin dito ang Mid-City at ang buong World Universe. Kaya hindi nagawang sumugal dito ni Daryl. Pagkatapos ng ilang minuto, tinipon ni Daryl ang lahat sa main hall ng mansyong pagmamayari ng pamilya Carter para pag-usapan ang magiging aksyon nila sa magkakasunod na pananakop ng North Moana. Tahimik na umupo ang lahat ng ito sa isang tabi. At pagkatapos ng maiksi nilang pagkasabik at tuwa, agad na kumalma ang lahat habang nare-realize ang tunay nilang sitwasyon sa labang ito. Siguradong gaganti sa nangyaring ito si Yang Jian. Kasalukuyang sugatan ang kanyang military advisor, kaya paano nito hahayaan ang kanyang sarili na manatili sa kanilang kampo at walang gawin na kahit ano para maipaghiganti ito. Natatakot sila na baka pagbalingan ni Yang Jian ng galit si Yvette at ang ibang mga nabihag niyang cultivator ng World Universe. Higit sa lahat, kasalukuyan pa ring hawak ni Yang Jian si Yvette at ang iba pang mga cultivator ng World Universe. Kaya kahit na manalo pa sila noong araw na yon, hindi pa rin naging maganda ang kanilang sitwasyon. At sa halip ay mas lalo pa itong sumama. Kasalukuyang tinitingnan ni Daryl ng husto ang mapa ng Mid-City. At pagkatapos ay bigla siyang napasimangot na parabang sumasakit ang kanyang ulo. Masyadong malaki ang Mid-City, nasa ilang dosena ang main street nito sa paligid. Kaya magiging mahirap para sa pamilya Carter, at sa hukbo ng Westrington na bantayan ang mga ito ng maigi. Sa mga sandaling iyon ay nabalot ng katahimikan ang buong main hall, masyadong nakakadepress ang hanging bumalot sa paligid nito. Hoy! Dito na biglang sinuntok ni Dax ang lamesa, bago tumayo at tingnan ang kanyang paligid. Dito na siya sumigaw ng, bakit ba mukhang stress kayong lahat? Kung hindi tayo makaisip ng magandang ideya, labanan na lang natin sila hanggang kamatayan. Laban. Agad na iniling ng lahat ang kanilang mga ulo, at mapait na ngumiti nang marinig nila yon. Hindi alam ni Daryl kung matatawa ba siya o maiiyak dahil pagkatapos ng napakaraming taon, hindi pa rin talaga nagbabago ang ugali ng kinakapatid niyang si Dax. Dax! Tawa ni Chester. Dito na sumagot si Daryl ng, kumalma ka lang. Huwag ka munang magsalita ng husto. Siguradong matagal na nating naubos ang mga ito kung kaya lang natin silang labanan. Bakit pa natin kailangang maghintay hanggang ngayon? Report. Dito na nababahalang tumakbo ang isa sa mga disipulo ng pamilya Carter. Buong galang nitong sinabi kay Daryl na nagpadala po ng envoy ang hukbo ng North Moana. Gusto ka raw po nilang makausap. Nagpawis ng husto ang disipulo nang sabihin niya iyon. Malinaw na makikita ang matinding nerbiyos sa mukha nito. Ano? Napasimangot ang lahat sa main hall nang marinig nila yon. Bakit nagpadala si Yang Jian ng envoy sa kanila? Ano ang gusto nitong mangyari? Hindi nagtagal ay nagising na rin si Daryl sa realidad. Sinabihan niya ang disipulo na huwag nerbiyosin bago magtanong ng nasaan na ang envoy. Sa labas po. Mabilis na isinagot ng disipulo. Tumango si Daryl bago ikaway ang kanyang kamay at magutos ng papasukin mo na sila. Pagkatapos ng maraming taon, marami nang pinagdaanan si Daryl kaya nagagawa na niyang maging kalmado sa mga sitwasyong kagaya nito. Kasalukuyan ng gusto ni Daryl na makita ang envoy na ipinadala ni Yang Jian at kung ano ba talaga ang gusto ng hayop na ito. Mabilis na naglakad palabas ng hall ang disipulo matapos nitong sumagot kay Daryl. Pagkatapos ng higit 1 segundo, bumalik ang disipulo kasama ang isang balingkinitang imahe ng tao sa kanyang likuran. Mayroon itong magandang mukha habang nakasuot ng isang mahaba at kulay aquang dress na nagpakita sa magandang hubog ng kanyang katawan, masyado itong naging maganda para sa paningin ng lahat. Naglabas din ito ng napakalakas na aura. Ito ay walang iba kundi si Gonggong. Sush! Kasalukuyang napunta kay Gonggong ang mata ng lahat habang sinisimulan ang pag-iingat sa bawat galaw na ginagawa nito. Napabulong din ang lahat sa kanilang mga sarili.
Ang Diyos ng tubig na si Gonggong. Ipinadala ito ni Yang Jian doon para maging kanyang envoy. Si Gonggong ang pinakamalakas na assistant ni Yang Jian. Mayroon itong napakalakas na kapangyarihan, kaya nito nagawang makapatay ng napakaraming mga cultivator noong mga una nilang laban. Kasalukuyang nagugulat at nagalit ang mga tao sa loob ng main hall nang makita nila ito. Maging si Daryl ay natigilan dito. Hindi niya inasahan na si Gonggong ang taong iyon. Pero mayroong rason kung bakit nakilala si Gonggong bilang Diyos ng tubig. Mayroon itong napakagandang mukha at balingkinitang katawan na sinamahan ng arogante at nanlalamig nitong aura. Siguradong hindi magiging kalmado ang sinumang lalaki na makakita rito. Kalmadong-kalmado si Gonggong nang harapin nito ang galit na itsura ng lahat. Nagpatuloy lang ito sa ginagawa niyang paglalakad. At nang makarating siya sa gitna ng main hall, tiningnan ni Gonggong ang kanyang paligid bago tingnan ng maigi si Daryl. At pagkatapos ay agad itong ngumiti habang sinasabi na, "Huwag mo naman akong tingnan ng ganyan, Daryl. Hindi ako nagpunta rito para labanan ka. Nandito ako para magbigay ng mensahe mula sa kamahalan." Aroganteng ngumiti rito si Gonggong. Isang mensahe. Napasimangot si Daryl bago siya bahagyang ngumiti at sumagot ng, "Sabihin mo sa akin kung ano yon." "Daryl, sigurado naman ako na alam mo ang tunay na sitwasyon ng labang ito." Nagmukhang kalmado si Gonggong habang nagsasalita gamit ang nanghihikayat na tono ng kanyang boses, malakas at hindi mapapantayan ang hukbo ng North Moana, kaya hindi mo ito magagawang pantayan. Kahit naswertehin ka pang manalo sa dalawang mga nakaraang laban, gaano katagal kaya aabutin ang swerte mo? 3 araw. O 10 araw. Dito na naging seryoso si Gonggong. Nagpatuloy ito sa kanyang pagsasalita. Kahit na nasugatan mo ang military advisor na gumalit ng husto sa kamahalan, naging mapagbigay at mabuti pa rin ang kanyang kalooban. Kaya para sa kapakanan ng mga sibilyan, nagdesisyon ang kamahalan na bigyan ka ng isa pang tsansa. Hindi niya idadamay sa matinding pinsala at paghihirap na ibinibigay ng North Moana sa kanyang mga kalaban ang World Universe at Mid-City sa sandaling pirmahan mo ang kontratang ito. Dito na kinuha ni Gonggong ang isang mamahaling buklet na kanyang iwinagayway bago ibato sa lamisang nasa harapan ni Daryl. Sush! Agad na napatingin ang lahat sa buklet na ito. Napalingon din si Daryl para tingnan ang buklet. Agad siyang nanginig nang mapansin niya ang 3 mga salitang nakasulat gamit ang isang kulay dugong tinta sa cover ng buklet, Letter of Surrender. Buwisit! Maaari ngang kalmado pa rin ang mukha ni Daryl pero kasalukuyan nang hinahampas ng malalakas na alon ng emosyon ang kanyang puso. Marunong na talagang tumiyempo ang Yang Jian na yon. Noong malaman niyang nakakaramdam kami ng pressure, agad niyang ipinadala si Gonggong para hikayatin kaming sumuko. Siguradong ideya ni Zhang Ju ang bagay na ito. Pagkatapos nilang umatras, nagalit ng husto si Yang Jian nang maisip nila ang kanilang sitwasyon. Gusto na niyang wasakin ang Mid-City at patayin si Daryl at ang mga kasama nito, pero agad siyang pinigilan ni Zhang Ju sa kanyang binabalak. Isang matalino at tusong lalaki si Zhang Ju. Nagalit din ito nang masugatan siya ni Megan. Pero pagkatapos nito ay agad naman siyang kumalma, maingat niyang inisip ang sitwasyon, bago magdesisyong sabihin kay Yang Jian na magpadala ng isang tao na manghihikayat sa World Universe na sumuko. 10 taon nang nasa standoff ang magkabilang panig sa Mid-City. Maaari ngang malakas ang World Universe pero kumakapit na lang ito sa abot ng kanilang makakaya. Kaya malaki ang tsansang sumuko ang mga ito sa sandaling magpadala ang North Moana ng isang taong manghihikayat sa mga ito. Wow! Agad na umingay ang buong main hall sa mga sandaling ito. Nagulat at nagalit sila sa kanilang narinig. Gonggong? Ang may maiksing pasensya na si Dax ang unang nawala sa kanyang sarili. Galit itong sumigaw kay Gonggong nang, "Kunin mo na ang piraso ng papel na yan at umalis ka na rito. Sabihin mo kay Yang Jian na hindi susuko ang World Universe kahit na kami na lang ang matirang tao sa kontinenteng ito." Marami sa kanila ang sumangayon kay Dax. Oo nga, mas pipiliin pa naming mamatay kaysa sumuko. Oo nga, hindi natatakot ang mga tao ng World Universe na mamatay. Umalis ka na. Galit na sumigaw ang lahat kaya agad na namuo ang galit sa dibdib ni Gonggong. Mahigpit nitong isinara ang kanyang mga kamao habang nanginginig ang kanyang katawan. Isa siyang nanlalamig at aroganteng babae, siya ang Diyos ng tubig.
Palagi siyang nirerespeto ng sinumang makakakita sa kanya. Pero nagawa pa rin siyang sigawan ng lahat sa mga sandaling ito. Kaya paano niya ito magagawang tiisin? Pero agad na pinigilan ni Gonggong ang nararamdaman niyang galit nang maalala niya ang ibinabang utos ni Yang Jian sa kanya. Dito na niya binaliwala ang sigaw ng lahat para tingnan ng maigi si Daryl. At sa huli ay ibinuka nito ang kanyang bibig para sabihing, Daryl, aminado ang isang mahusay na taong katulad mo sa kasalukuyan niyong sitwasyon. Kahit natulungan ka pa ni Megan sa pagsira ng mga formation na ginagawa ni Xiangju, masyado pa ring malayo ang agwat sa pagitan ng mga sundalo ng North Moana sa mga mahihinang niyong mga sundalo. 2 beses ka nang sinuwerte pero hindi pa rin posible na magtuloy-tuloy ng walang tigil ang pagkapanalo mong ito. Mga mamamayan din ng World Universe ang magdudusa sa sandaling magpatuloy ka sa pagmamatigas at pambabastos na ginagawa mo sa kamahalan. Nasa kamay na rin namin ngayon ang mga cultivator at disipulo ng pamilya Carter. Magagawa mo kayang panoorin ang pagkamatay ng mga ito. At pagkatapos ay agad na pinakalma ni Gonggong ang kanyang tono sa pagsasalita bago muling magpatuloy sa kanyang mga sinasabi. Sinabi rin ng kamahalan na pakakawalan niya ang lahat ng iyong mga tauhan at ikaw ang i-appoint niyang emperor ng World Universe sa sandaling pirmahan mo ang letter of surrender na ito at yumuko sa kanyang harapan. Isa na itong napakagandang deal para sa iyo, Daryl. Pag-isipan mo sana ng maigi ang bagay na ito. Nakadepende sa desisyon mo ang magiging kinabukasan ng World Universe. Alam ko na matalino kang tao. Kaya sigurado ako na pipiliin mo ang tama para sa iyong mga kababayan. Nang matapos si Gonggong sa pagsasalita, tiningnan nito ng tahimik at kalmado ang magiging reaksyon ni Daryl sa kanyang mga sinabi. Hindi naman nagsalita ng kahit ano si Daryl. At sa halip ay napasimangot ito ng bahagya habang pinag-iisipan ang mga sinabi ni Gonggong. Nabalot ng katahimikan sa mga sandaling ito ang buong main hall. Tumingin silang lahat kay Daryl. Magaling? Pagkatapos ng isang napakahabang sandali, nakabalik na rin sa katotohanan si Daryl, agad na huminga ng malalim. Tumingin siya kay Gonggong at Xianbing, pipirmahan ko na ang letter. Mukhang walang magawa ang mga mata ni Daryl nang sabihin niya ito. Pero nagpakita pa rin ito ng kaunting kalaliman sa sinumang titingin sa mga ito ng maigi. Ano? Nagulat dito ang lahat. Hindi makapaniwalang tiningnan ng lahat si Daryl. Daryl! Si Dax ang pinakaunang nag-react sa kanilang lahat. Tumayo ito at sumigaw kay Daryl, nahihibang ka na ba? Ang layo na nang narating natin at marami na rin tayong sinakripisyo para sa Mid-City. Kaya bakit ka biglang susuko sa puntong ito? Huwag mo sabihing namatay lang para sa wala ang mga tauhan natin. Mas tumindi pa ang agresyong nararamdaman ni Dax sa mga sandaling ito. At sa huli ay sinabi nito ng may namumulang mga mata na, noong sakupin tayo ng mga sundalo ng New World, nakalimutan mo na ba kung paano natin silang nilabanan? Nakalimutan mo na rin ba ang rason kung bakit mo itinayo ang Elysium Gate? Sabihin mo. Sabihin mo sa akin. Nagalit pa ng husto ang lahat nang marinig nila ang pagsigaw ni Dax. Dito na nila tiningnan ng buong galit si Daryl. Dax! Hinila ni Chester si Dax papunta sa kanya at kalmadong sinabi na, kumalma ka. Pakinggan muna natin ang sasabihin ni Daryl. Palaging nasa big picture ang pananaw ng kalmadong si Chester sa ganitong klase ng mga sitwasyon. Alam niya na hindi susuko ng basta-basta si Daryl. Siguradong mayroon itong rason kung bakit siya pumayag sa gusto ng kalaban. Tama, nagkunwari lang si Daryl na pumapayag kay Gonggong. Sa totoo lang ay hindi talaga siya susuko sa mga ito. Huminga ng malalim si Dax at muling umupo nang marinig niya ng mga sinabi ni Chester. Gonggong? Ngumiti si Daryl at sumagot kay Gonggong ng, pipirmahan ko ito sa isang kondisyon. Ano yon? Sabihin mo sa akin, hindi nag-iisip na sagot ni Gonggong. Natuwa rito ng husto si Gonggong. Makukumpleto niya ang kanyang misyon hanggat magagawang sumangayon ni Daryl sa pagsuko ng World Universe. Kaya siguradong pupurihin siya si Yang Jian sa kanyang nagawa, at siya ang mag-isang tatanggap ng papuri sa pagsuko ng World Universe. Dahan-dahang tumayo rito si Daryl bago tumingin kay Gonggong at sabihing, gusto kong pakawalan mo ang aking pamilya, ang mga kasama nitong cultivator ngayon din. Agad kong pipirmahan ang letter of surrender sa sandaling maibalik mo sila ng ligtas dito.
Nagkunwaring sumasangayon si Daryl dahil iniisip niya ang kapakatan ni Yvette at ng iba pang mga cultivator. Dahil kung hindi ay agad niyang tatanggihan ang alok na ito ni Gonggong. P50. Natigilan dito si Gonggong bago tumawa ng mag-isa. Nagbibiro siyang tumingin kay Daryl bago sabihin, iniisip mo ba na isa lang akong bata, Daryl? Ano na lang ang mangyayari sa sandaling bawiin mo ang iyong mga sinabi pagdating ng mga kasama mo rito? Dito na determinadong iniling ni Gonggong ang kanyang ulo. Hindi ko sila pakakawalan hanggat hindi mo pinipirmahan ang letter. Bigyan mo pa ako ng iba mo pang kondisyon. Sige, walang problema. Mukhang nadismaya rito si Daryl. Mapait itong ngumiti bago sabihin, kung ganoon, hindi naman sobra ang hinihingi ko. Bakit hindi mo na lang ako dalhin sa kulungan para tingnan ang mga ito? Hindi ko na kailangan pang magalala sa sandaling makita kong ligtas ang mga ito. Ano sa tingin mo? Naging seryoso ang pagsasalitang ginawa ni Daryl habang tusong kumikislap ang kanyang mga mata. Gusto niyang pumasok sa kulungan para makita si Yvette at ang mga kasama nito. Sinusubukan niya lang si Gonggong noong hilingin niya ang pagpapakawala sa mga ito pero hindi niya inaasahan na sumangayon ito sa kanya. Napakagat na lang sa kanyang labi si Gonggong at nagdalawang isip sa kanyang narinig. Hindi naman ganoon kahirap ang kondisyong ibinigay ni Daryl, pero kilalang tuso ang isang ito. Ano ba talaga ang intensyon niya? Gonggong? Nang makita ang naguguluhang mukha ni Gonggong, ngumiti si Daryl at sinabing, bantay sarado ang kulungan ng North Moana, natatakot ka ba na baka iligtas ko sila roon? Mag-isa ko ring titingnan ang mga kasama ko roon, Ok. Pipirma lang ako sa sandaling mapagbigyan mo ang gusto ko. Naging seryoso ng husto ang tono ni Daryl sa pagsasalita, kaya wala nang kahit na sino ang makakatanggi sa kanya. Sige kung iyan ang gusto mo. Tumatangong sinabi ng sumasangayon na si Gonggong. Mukha namang reasonable ang kondisyong ibinigay nito sa kanya, kaya naging mahirap para sa kanyang tanggihan ito. Isa rin itong bagay na napag-usapan nilang dalawa, kaya siya lang ang dapat na magdesisyon sa bagay na ito. Hindi na niya ito kailangan pang i-report kay Yang Jian. HMM. Natuwa si Daryl nang pumayag sa kanyang gusto si Gonggong, pero pinanatili pa rin niya ang kamado niyang itsura. Tumango at ngumiti si Daryl bago sabihin, pwede mo ba muna kaming maiwan? Maghahanda lang ako bago tayo magpunta sa kulungan ng magkasama. Tumingin si Gonggong sa kanyang paligid bago sumagot at umalis sa main hall. Sa labas na niya hinintay si Daryl. Naisip niya ang galit na nararamdaman ni Dax at ng mga kasama ni Daryl kaya inakala ni Gonggong na kukumbinsihin lang ni Daryl ang mga ito. Dahil dito ay hindi makakatulong sa pangungumbinsiing gagawin ni Daryl ang pananatili niya sa loob ng hall. Wala! Kaalis-alis lang ni Gonggong nang agad na palibutan si Daryl ng mga tao sa kanyang paligid. Agad nila itong tinitigan sa sobrang pagtataka. At pagkatapos ay agad na nagtanong ang mga ito ng sabay-sabay. Ano ang ginagawa mo, young master? Oo nga, Daryl, ano ba ang pumasok sa isip mo? Mayroon ka bang plano na hindi sinasabi sa amin, Daryl? Kasalukuyang nagtataka sina Susan, Chester, ang 7 mga diwata, at iba pa nilang mga kasama sa naging desisyon ni Daryl sa mga sandaling ito. Ngumiti lang si Daryl at sumenyas para tumahimik ang mga ito. At pagkatapos ay dahan-dahan siyang nagpakita ng isang mapait na ngiti bago sabihin, kung titingnan ang kasalukuyan nating sitwasyon, ano pa ba ang opsyon na mayroon ako? Mas importante para sa atin ngayon ang pagpapababa sa ating mga casualty. Dito na tumingin si Daryl sa paligid ng hall bago magpatuloy sa kanyang pagsasalita, na pagdesisyonan ko na pansamantalang ibigay sa kanila ang Mid-City. Atras tayo sa Wick Valley sa northeast para muling itayo ang ating mga depensa. Mapanganib at komplikado ang daan papunta roon. Pero magagamit natin ito sa ating advantage, sa pamamagitan nito ay magagawa nating mapigilan ng ilang araw o ilang buwan ang ginagawang pananakop ng North Moana. Bago pa dumating si Gonggong, maingat nang inanalis ni Daryl ang buong mapa ng Mid-City. Mayroon na siyang bagong plano na pansamantalang isuko ang Mid-City at umatras ang panig ng World Universe sa Wick Valley sa northeast. Sa bagay, masyado pa rin talagang malaki ang agwat sa lakas ng magkabilang panig. Siguradong hindi aalis sa pagiging passive at defensive ang panig ni Daryl sa sandaling ipagpatuloy pa nila ito. Ang Wick Valley na tinutukoy ni Daryl ay ang 10 Heaven Masters, territory ng Elysium Gate. Noong itayo ni Daryl ang Elysium Gate,
narinig nila na may isang grupo ng kalalakihan ang nagdadala ng kaguluhan sa mga bayang malapit sa Wick Valley. Ginawa nilang kuta ang lugar na ito dahil sa masukal na daan papasok dito. Kilala ang leader ng mga kalalakihan biglang si Oldest Villain 1 na sinamahan ng siyam niyang mga kapatid, nakilala ang grupong ito sa pangalang 10 Villains. Kaya agad na inutusan ni Daryl ang Elysium Gate Sect na wasakin ang mga ito. Agad nilang napigilan at nakuha sa kanilang panig ang 10 Villains na kanilang pinangalanan bilang 10 Heaven Masters. 10 taon na ang nakalilipas mula nang mangyari ang insidenteng iton, pero malinaw pa rin itong naalala ni Daryl. Ang Wick Valley ay kilala sa matataas at matatarik nitong mga bundok kaya magiging madali ang pagdepensa at magiging mahirap ang pag-atake ng kahit na sino roon. Siguradong mahihirapan si Yang Jian na sakupin ang ibang mga city sa sandaling makulong nila ang hukbo ng North Moana sa lugar na yon. Matapos niyang mabuo ang plano, inisip ni Daryl kung paano niya itong gagawin nang hindi nalalaman ng North Moana. Sa bagay, masyado pa ring malaking gawain ang pag-evacuate ng lahat mula sa Mid-City kaya madali nila itong mapapansin. Nang biglang magpunta roon si Gonggong para kumbinsihin silang sumuko. Binigyan nito si Daryl ng isang malaking pagkakataon para maisakatuparan ang kanyang plano. Napagdesisyonan ni Daryl na magpunta sa kampo ng North Moana kasama ni Gonggong para makita ang kalagayan ni Yvette at ng ibang mga cultivator. At dahil dito ay agad na magfo-focus ang atensyon ng buong North Moana sa gagawin niyang pagpunta sa kampo ng mga ito. Dito na magkakaroon ng pagkakataon at oras ang pamilya Carter at ang hukbo ng Westrington na magpunta sa Wick Valley para itayo ang kanilang mga depensa. Nang matapos siya sa pagpapaliwanag, tumingin si Daryl sa madilim na kalangitan sa labas at bagsak na sinabi ng Ghost Valley Sage sa akin na kailangan kong maging flexible sa pag-iisip. Hindi ako maaaring makulong sa sarili kong rason. Mukhang naiintindihan ko na ng kaunti ang kanyang mga sinabi. Siguradong mauubos lang tayo rito kung magpupumilit tayong depensahan ang Mid-City. Kaya bakit hindi na lang natin baguhin ang ating battlefield? Nang sabihin niya iyon, isang imahe ng Ghost Valley Sage ang nagpakita sa isipan ni Daryl. Dito na siya nakaramdaman ng matinding emosyon. Mas mabuti sana kung nasa tabi niya pa rin ang Ghost Valley Sage hanggang ngayon. Agad na naliwanagan ang lahat ng marinig nila ang mga sinabi ni Daryl. Dito na sila nagsimulang ngumiti. Sa mga sandaling iyon, tumawa ng malakas si Dax bago suntukin ang braso ni Daryl at sabihing, kilala talaga kita bilang isang tao na palaging lumulugar sa tama. Kaya bakit ako matatakot na mamatay at sumuko kay Yang Jian? Hinawakan naman ni Daryl ang balikat ni Dax bago nakangiting sumagot ng, kailangan ko pa bang ipaliwanag ang tungkol sa bagay na yon? Natatakot ako na baka magsuspetsa sa atin si Gonggong, pero agad itong nawala nang makita niya ang galit mo kanina. Tawa ni Daryl. Ako. Napakamot na lang si Dax sa kanyang ulo sa sobrang hiya. Nabahala lang kasi talaga ako kanina. Pero may ginawa pa rin naman akong tama nang hindi ko sinasadya, hindi ba? Dito na tumawa ang lahat sa hall. Agad ring napalitan ng sigla ang bagsak na hangin sa paligid. Daryl! Nag-aalalang tumingin si Chester kay Daryl para sabihin, sigurado ka ba na okay lang para sa iyong magpunta sa kampo ng North Moana ng mag-isa? Gusto mo bang samahan ka namin ni Dax? Nag-alala si Chester na baka may mangyaring hindi maganda kay Daryl. Sa bagay, masyado talagang malakas ang hukbo ng North Moana. Kaya masyadong mapanganib para sa kahit na sinong taga-World Universe ang pagpunta sa kampo ng mga ito. Iniling naman ni Daryl ang kanyang ulo bago nakangiting sabihin na, huwag kang mag-alala, maganda na rin para sa akin na gawin ang bagay na ito. Mahihirapan lang ako sa sandaling magsama ako ng kahit na sino. Kaya huwag na kayong mag-alala pa sa akin. Sundin niyo na lang ang ating plano. Magpunta kayo sa Wick Valley para itayo ang mga depensa sa lalong madaling panahon. Sige. Isang sumagot ang grupo at mabilis na naglakad palabas ng main hall. Pagkatapos nito ay agad nilang sinimulang isakatuparan ang plano ni Daryl ng patago. Nang makaalis ang mga tao sa kanyang paligid, naglakad na rin si Daryl palabas ng main hall para makipagkita kay Gonggong. Pasensya na dahil pinaghintay kita rito. Nang makarating si Daryl sa main entrance, agad siyang humingi ng tawad kay Gonggong, nakapaghanda na ako. Nang masiguro ko na okay lang ang mga taong hawak nyo, agad kong pipirmahan ang letter of surrender.
At pagkatapos ay magdadala ako ng ilan sa aking mga tauhan para sumuko sa harapan ng kamahalan sa inyong kampo bukas ng umaga. Sige. Ngumiti si Gonggong at agad na pinuri si Daryl. Magaling. Sinabi ko na nga bang magpapadala ka rin sa agos ng tadhana. Hindi mo ako dinismaya rito. Sigurado akong matutuwa rin ang kamahalan sa sandaling malaman niya ito. Hindi pa rin alam ni Gonggong sa mga sandaling ito na niloloko lang siya ni Daryl. Hinding-hindi susuko ang pamilya Carter at ang hukbo ng Westrington sa North Moana bukas. At sa halip ay ililipat nito ang kanilang base sa Wick Valley ng Patago. Ngumiti naman dito si Daryl at hindi na nagsabi ng kahit ano. Dito na isinama ni Gonggong si Daryl papunta sa kampo ng North Moana. Hindi nagtagal ay nakarating na rin ang dalawa sa kampo ng North Moana. Sush! Nang makapasok sila sa kampo, maraming mga sundalo at nagpapatrolyang bantay ng North Moana ang maingat na tumingin kay Daryl. Pero ngayong kasama nito si Gonggong, walang sino man ang kumwestiyon sa pagpunta ni Daryl dito. Nagmukhang kalmado pero nakaramdam ng kaunting pag-aalala sa kanyang dibdib si Daryl, lalo nang makita niya ang deployment sa buong barracks. Dito na siya naging emosyonal sa kanyang sarili. Buwisit! Kaya pala naging ganito kalakas ang hukbo ng North Moana. Hindi lang ito nakapagsanay ng husto, dahil naging ganito rin kahigpit ang naging seguridad nila sa kanilang kampo. Napansin ni Daryl ang walang tigil na pagpapatrolya ng nasa higit sa 1-0 team ng mga sundalo sa kampo. Siguradong maging ang isang langaw ay hindi makakapasok o makakalabas sa kampong ito nang hindi napapansin ng mga bantay, paano pa kaya ang isang tao? Habang nararamdaman ang mga emosyong iyon, sumunod si Daryl sa likuran ni Gonggong papunta sa kulungan. Samantala, sa loob ng kulungan, muling ibinalik si Yvette at ang iba pang mga cultivator sa kanilang mga selda. Kasalukuyang nakayukong umuupo ang mga cultivator na yon habang nakakaramdam ng pagsisisi sa kanilang mga sarili. Nasa 1-0 mga sundalo ng North Moana ang nagbabantay sa kanila na nakapagpadagdag sa stress na bumabalot sa kanilang paligid. Habang magaan naman ang loob ni Yvette sa loob ng kanyang selda. Hindi siya nakaramdam ng lungkot o frustration sa mga nangyari. Kani-kanina lang ay nakita niya kung paano pamunuan ni Daryl ang hukbo ng Westrington para sirain ang formation na ginawa ni Zhang Ju. Nasabik siya ng husto noong makita niya ito. Hindi na rin nakapagtataka kung bakit nito nagustuhan si Daryl, isa itong hindi mapapantayang lider na marunong gumamit sa kanyang hukbo. Inisip niya kung ano nga ba ang ginagawa ni Daryl ngayon, at kung sinusubukan na ba nitong isipin kung paano sila nito maililigtas sa kulungang ito. Umupo si Yvette sa isang madilim na sulok ng kanyang selda. Kumislap ang puno ng pag-asa niyang mga mata nang maisip niya ang tungkol sa bagay na ito. Squeak! Kasabay nito ang biglang pagbukas ng pintuan papasok sa kulungan na sinundan ng pagpasok ng isang payat na imahe ng babae. Ang imaheng ito ay walang iba kundi si Gonggong. Agad naman itong sinundan ni Daryl papasok sa kulungan. Nanginig at agad na nagpanik ang lahat sa kulungan nang makita nila si Gonggong. Alam nila na ito ang pinakapinagkakatiwalaang tao ni Yang Jian. Isa itong nanlalamig at aroganteng babae, kaya hindi nila ito nakitang pumasok sa kulungan kahit na kailan. Siguradong mayroong nangyari kaya ito nagpakita rito. Agad na nagingat dito si Yvette at kanyang mga kasama. Gusto na bang ipapatay ni Yang Jian ang mga nakakulong dito? Nandito ba si Gonggong para pamahalaan ito? Nang mag-alala si Yvette at ang kanyang mga kasama, bigla nilang napansin ang kasunod ni Gonggong na si Daryl. Agad silang nanginig at nagulat sa kanilang nakita, lalo na si Yvette. Nanginig ito at natutulalang tumingin kay Daryl habang hindi makapagsalita sa kanyang selda. Naramdaman ni Yvette na parabang sasabog na ang kanyang puso sa mga sandaling ito. Nagawa rin nilang mahuli si Daryl. Pero kasalukuyang hindi nakatali ang mga kamay o binti ni Daryl, hindi rin nakaselyo ang mga acupoint nito, kaya agad na na-curious sa nangyayari si Yvette. Daryl! At sa huli ay nagising na rin si Yvette sa realidad. Nasusurpresa at natutuwa nitong tiningnan si Daryl. Bakit ka nandito? Sush! Agad ding napatingin ang mga nako-confused na cultivator kay Daryl. Ano ang nangyari? Bakit kasama ni Daryl si Gonggong? At mukha ring maayos ang lagay ng dalawang ito. Ngumiti si Daryl kay Yvette at sinabing, huwag kayong mag-alala, nandito ako para makita kayong lahat.
Masaya ako dahil nakita ko na ok ang lagay nyo rito. Nasaktan dito ng husto si Daryl. Nakita niyang kulang na ang timbang ni Yvette matapos makulong ng ilang araw dito. Siguradong matindi ang kanyang pinagdaanan sa kamay ng North Moana. Nandito ka para makita kami? Naantig ang puso ni Yvette nang marinig niya ito pero kasabay nito ang pagtindi ng kanyang pagtataka kaya agad siyang napatanong ng kung ganoon, bakit? Bago pa man niya matapos ang kanyang tanong, agad na itong pinutol ng kasama ni Daryl na si Gonggong. Daryl! Naging kalmado at walang reaksyon ang itsura ni Gonggong. At sa huli ay sinabi nito kay Daryl na, nakita mo na silang lahat at alam mo na ring maayos lang ang kanilang kalagayan. Magaan na siguro ngayon ang pakiramdam mo kaya hindi ba dapat lang na bumalik ka na sa inyong kampo para pirmahan ang letter? Napakamot naman sa kanyang ulo si Daryl. Tumingin siya kay Gonggong bago ngumiti at sabihin, Gonggong, kamahalan, bakit ka pa rin ba nababahala? Kahit na pirmahan ko pa ang letter ngayon, bukas ng umaga ko pa ito madadala at maibibigay sa kamahalan. At matagal ko na ring hindi nakikita ang aking babae, kaya maaari ko ba siyang makausap? Dito na siya lumingon kay Yvette. Kinindatan niya ito bago ngumiti at sabihin, Yvette, ilang araw ka na ring nakulong dito, na-miss mo ba ako? Sush! Agad na namula ang magandang mukha ni Yvette nang itanong ito sa kanya ni Daryl sa harapan ng lahat. Pero matalino si Yvette, kaya agad niyang naintindihan ang pinapahiwatig ni Daryl. Napakagat na lang ito sa kanyang labi, habang nagkukunwaring nahihiya sa harapan ng lahat bago mahinang sumagot ng po, araw-araw kitang iniisip mula noong huli tayong nagkita. Kahit na hindi nito alam ang binabalak ni Daryl, pinagkatiwalaan pa rin siya ni Yvette, kaya natural lang nasakyan nito ang ginagawa ni Daryl. Tumango rito si Daryl. At pagkatapos ay ngumiti at tumingin siya kay Gonggong. Kamahalan, isa kang mabait at maintindihing tao. Kaya sigurado naman akong bibigyan ko kaming dalawa ng oras para makapag-usap tama. Napasimangot dito si Gonggong. Nagdalawang isip muna ito ng isang sandali bago tumatangong sinabi na, sige, bibigyan kita ng isa pang oras. Pagkatapos nito ay kailangan mo nang umalis. At pagkatapos ay agad na tumalikod si Gonggong para utusan ang mga bantay. Bigyan mo sila ng space, huwag niyo silang istorbohin. Opo. Isang sagot ng mga bantay. Hindi na nagsalita pa ng kahit ano si Gonggong. Tumingin siya kay Daryl bago tumalikod at umalis sa kulungan. Isang saglit ding pumasok sa isip ni Gonggong na mayroong binabalak si Daryl. Pero mag-isa lang ito ngayon at bantay sarado rin ang kampo ng North Moana. Kahit na gaano pa siya kalakas, magiging imposible para kay Daryl na iligtas ang ganito karaming tao ng mag-isa. Aking mga kasama. Nang umalis si Gonggong, hindi agad na nagpunta si Daryl sa selda ni Yvette. Tumawa muna ito bago sabihin sa leader ng mga bantay na, alam kong ginawa niyo ng husto ang inyong mga trabaho ngayong araw. Kaya bakit hindi muna kayo lumabas para lumanghap ng sariwang hangin? Ngumiti si Daryl nang sabihin niya iyon. Naging seryoso ang kanyang tono habang nagpapakita ng pagkatuso ang kanyang mga mata. Hindi niya talaga gustong palabasin ang mga ito. Gusto niya lang magkaroon ng isang topic para makuha ang atensyon ng mga bantay. Hindi naman siya pinakialaman ni Yvette at ng iba pang mga cultivator, tahimik lang nilang pinanood si Daryl. Kahit na hindi nila alam kung ano ang gustong mangyari ni Daryl, alam nila na may rason kung bakit niya ginagawa ang mga bagay na ito. Daryl! Sumimangot ang leader ng mga bantay at agad na tinanggihan si Daryl, wala ka nang pakialam kung nakapagpahinga ba kami o hindi. Ngayong binigyan ka ng isang oras ni Gonggong, dapat lang nagamitin mo ito sa iyong babae, at hindi sa amin. Naging malamig at hindi makukwestiyon ang tonong ginamit ng leader ng mga bantay. HMM! Tumango rito si Daryl. At pagkatapos ay agad na kumislap ang kanyang mga mata bago umatake, agad niyang sinuntok ang mga acupoint ng leader kasama na ang multi-acupoint nito. Masyadong naging mabilis ang pangyayaring ito, at pareho ring malapit si Daryl at ang leader ng mga bantay sa isa't isa. Hindi na nakapag-react pa ang leader ng mga bantay. Nanginig ito at nanigas sa kanyang pwesto. Ano? Nagulat at nagalit dito ang iba pang mga bantay. Mabilis silang sumugod para paligiran si Daryl. Bang! 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 Bahagyang tumawa si Daryl at mabilis na inatake ang mga ito na parang isang kidlat.
Dito na bumagsak sa lupa ang mga bantay. Nasa Marshall Marquis lang ang level ng mga ito, at ang kanilang leader ang pinakamalakas sa kanilang lahat, pero katatawid-tawid lang nito sa Marshall Saint level, kaya wala pa rin itong panama kay Daryl. Tapos na rin sa wakas. Tawa ni Daryl sa kanyang sarili. Napapalakpak siya sa kanyang sarili. Natuwa at ninerbiyos siya sa kanyang ginawa, habang ninerbiyos ng husto ang kanyang dibdib. Wow! Natigilan dito si Yvette, at ang iba pang mga cultivators ng mga naglalakihang sekta sa World Universe. Hindi nila inasahang papasok si Daryl sa kampo ng mag-isa, at nagawa pa nitong atakihin ang mga bantay. Sa bagay, masyadong mahigpit ang seguridad sa paligid ng kampo na parang isang makapal at matibay na dingding na gawa sa bakal. Parang gusto nang mamatay ni Daryl sa ginawa niyang pag-atake sa mga bantay ngayon. Dalian ninyo! Nang makita niya ang mga natitigilang itsura ng mga nakakulong niyang kasama, mabilis na naglakad paabante si Daryl para buksan ang kani-kanilang mga selda. At pagkatapos ay agad niyang binigyan ng ilang flask ng elixir ang mga ito. Inisip ni Daryl ng husto kung paano niya ililigtas si Yvette at ang kanyang mga kasama, kaya agad siyang naghanda ng revival pill para sa mga ito. Sinasabi sa Infinite Elixir Manual na ang revival pill ay isang mid-upper class na elixir. Agad na magre-recover sa lalong madaling panahon ang mga cultivator na may pinipigilang mga internal energy sa sandaling inumin nila ang pill na ito. Nasa 1-0 mga elixir lang ang unang ginawa ni Daryl para ibigay kay Yvette sa sandaling mailigtas niya ito. Pero nagawa ring mahuli ng North Moana ang mga cultivator ng iba't ibang sekta sa World Universe, kaya humingi ng tulong si Daryl sa Divine Farmer para gumawa ng mas maraming elixir. Noong una ay iniisip pa rin ni Daryl kung paano siya papasok sa kampo ng North Moana, pero sa halip ay si Gonggong na mismo ang nagpunta sa mansyon ng mga Carter para bigyan siya ng pagkakataong gawin ito. Kaya natural lang na hindi ito palampasin ni Daryl. Gulp! Nang makuha nila ang revival pill, hindi na nagdalawang isip pa sina Yvette at ang iba pang mga cultivator, agad nilang kinonsumo ang mga ito. Hindi nagtagal ay agad na nakarecover ang pinipigilan nilang mga internal energy. Pero may isang tao na hindi pa uminom ng kanyang revival pill, wala itong intensyon na inumin iyon habang nagpapakita ng hinanakit ang kanyang mukha. Ito ay walang iba kundi si Ambrose. Ambrose! Nang makita niya ang nanalamig na mukha ni Ambrose, habang nagmamatigas na huwag inumin ang pill na ibinigay ni Daryl, agad siyang in-encourage ng kanyang ama. Dalian mo, inumin mo na ito para bumalik sa dati ang iyong internal energy at makatakas sa lugar na ito. 1 oras lang ang binigay sa kanya ni Gonggong. Hindi ito naging maiksi at hindi rin ito naging mahaba, kaya hindi nila pwedeng sayangin ang kahit 1 minute nito. Dad. Itinapon ni Ambrose ang revival pill kay Daryl at nanlalamig na sumagot ng, tigilan mo na ang pagkukunwari mo. Hindi ko inumin ang walang kwenta mong pill. At pagkatapos ay galit na tumingin si Ambrose kay Daryl habang ipinagpapatuloy ang kanyang pagsasalita. Kahit na mamatay pa ako sa kulungang ito, hinding-hindi ako susunod sa iyo kahit na kailan. Hindi rin ako magkakaroon ng kahit na kaunting utang na loob sa mga ginagawa mo. Nanlamig at naging sigurado ang tono ng pananalita ni Ambrose. Mula noong malaman niya ang pagkakaroon ng relasyon ng tita niyang si Yvette kay Daryl, lalo nang hindi matanggap ni Ambrose ang tunay niyang ama. Mas lalo niya pang kinamuhian nang dahil dito si Daryl. Hinding-hindi kita susundan kahit na mamatay pa ako sa kulungang ito. Parang naging isang dambuhala at invisible na masong bumasag sa puso ni Daryl ang mga sinabing ito ng kanyang anak. Nasaktan dito ng husto si Daryl. Tumingin siya kay Ambrose at mapait na sumagot ng, Ambrose, alam kong kinamumuhian mo pa rin ako. Ano ba ang kailangan kong gawin para mapatawad mo ako? At bakit naman kita papatawarin? Nanlalamig na sagot ni Ambrose. Mas tumindi ng tumindi ang galit nito habang naaalala ang paghihirap nilang mag-ina noon. Halos mawala na siya sa kanyang sarili nang dahil dito. Iniisip mo bang karapat-dapat ka pa rin para mapatawad ko? Halos sumigaw na si Ambrose noong banggitin niya ang huling pangungusap. Slap! Hindi na napigilan pa ni Yvette ang kanyang sarili. Agad itong sumugod para sampalin si Ambrose sa mukha. Pero hindi pa rin nagawang sampalin ni Yvette si Ambrose ng malakas. Mahal niya ito kaya ayaw niya itong saktan. Pero nang makita niya kung paano nito tratuhin ang tunay niyang ama, hindi na nakapagpigil pa si Yvette sa kanyang sarili.
Kahit na gaano makatindi ang nararamdaman mo ngayon, Ambrose. Hindi mo pa rin dapat natratuhin si Daryl ng ganito. Siya pa rin ang ama mo. Nanlamig dito ang itsura ni Yvette, pero walang magawa pa rin niya itong tiningnan habang nakakaramdam ng sakit sa kanyang dibdib. Auntie. Napahawak na lang si Ambrose sa kanyang mukha habang naguguluhan sa mga nangyari. Natutulala nitong tiningnan si Yvette habang hindi makapagsalita sa kanyang kinatatayuan. Nagalit at naghihinanakit si Ambrose sa mga sandaling iyon, pero hindi niya inasahan na sasaktan siya ng pinakamamahal niyang Auntie Yvette nang dahil kay Daryl. Pagkatapos ng ilang segundo, nakabalik na rin si Ambrose sa realidad. Dito na niya mabagsik na sinabing, sige, tama naman kayong lahat, wala na akong ginawang tama. At pagkatapos ay umupo si Ambrose sa basahan, nagawa sa natuyong dahuon na nakalatag sa sahig ng kanyang selda. Nagpakita ito ng determinadong mukha habang sumasagot ng, umalis na kayo kung gusto ninyo. Mananatili lang ako rito sa aking selda. Ikaw, napapadyak na lang sanang malakas si Yvette, sa sobrang galit. Bakit ba napakatigas ng ulo ng batang ito? Bang! Umiling at napabuntong hininga na lang si Daryl. At pagkatapos ay mabilis itong gumalaw papunta kay Ambrose. Sa loob ng isang iglap ay nagawang makarating ni Daryl sa likuran ni Ambrose. Agad niya itong inatake sa batok. Kasalukuyan pa ring nakaselyo ang internal energy ni Ambrose, at hindi rin ito ininom ang revival pill. Kaya hindi na ito nakapag-react pa sa tamang oras. Agad na namanhid ang buong katawan ni Ambrose bago tuluyang mawalan ng malay. Nagbuntong hininga si Daryl at mapait na ngumiti kay Yvette bago sabuhin, masyadong matigas ang ulo ng batang ito, kaya matatagalan tayong kumbinsihin siya na sumama sa akin, ito na lang ang naiisip kong paraan para madala natin siya pabalik sa kampo. At pagkatapos ay napatingin si Daryl sa walang malay na si Ambrose, agad nasaktan nang makita niya ito. Palaging nakakaramdam ng konsensya si Daryl sa sandaling maiisip niya si Ambrose. Pero hindi niya inaasahan na kakailanganin niya itong saktan. Pero wala na siyang magagawa dahil nasa loob pa sila ngayon ng kulungan sa kampo ng North Mona. Kasalukuyan ding nasa panganib ang kanilang mga buhay, kaya hindi na sila maaari pang magaksaya ng oras kay Ambrose. At higit sa lahat, kasalukuyang nasa labas ngayon si Gonggong ng kulungan. Maaaring naalarma na nanggalit na si Ambrose si Gonggong sa sobrang lakas ng mga sigaw na ginawa nito. Magiging malaki itong problema para sa kanila sa sandaling mangyari nga ito. Mas maigi na yan. Naintindihan ni Yvette ang ginawa ni Daryl. Pero ninerbiyos pa rin ito ng kaunti sa kanilang sitwasyon. Kaya agad itong napatanong ng, ngayong nakarecover na ang aming mga internal energy, paano na tayo makakalabas dito? Kasabay niyang napasimangot ang marami pang mga cultivators na nabagabag sa kanilang mga sarili. Kahit na ma-recover pa nila ang kanilang mga internal energy, hindi pa rin ito nakasisigurong makakatakas nga sila sa lugar na ito. Sa bagay, masyadong mahigpit ang seguridad sa kampo ng North Mona. At nasa 1-0, 0-0-0 lang ang bilang ng mga cultivator na kasama nila ngayon, kaya paano nila magagawang labanan ang nasa ilang daang libong sundalo ng North Mona? Huwag kayong mag-alala. Ngumiti si Daryl at tumingin kay Yvette at sa mga kasama nito. Narelax siya sa kanyang sarili habang sinasabi na, kinakailangan lang natin itong isagawa. Isagawa? Natigilan dito ang lahat. Dali! Dahil wala na silang natitira pang oras, hindi na ipinaliwanag ng husto ni Daryl ang kanyang plano. Agad siyang tumuro sa walang malay na mga bantay sa sahig at sabihin, kumuha kayo ng ilang tao rito para isuot ang kanilang mga uniforme. Humiga kayo sa sahig at magkunwaring nasasaktan. Dali! At pagkatapos ay agad na naglakad paabante si Daryl para isuot ang uniforme ng tumatayong lider ng mga bantay. Agad siyang nagpalit at nagbihis para mabago ang kanyang pagkakakilanlan. Sush! 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 Dito na bumalik sa realidad ang isip ng mga cultivator, agad na umabante ang 1-0 sa mga ito para sundin ang mga inutos ni Daryl. Nagbihis bantay ang mga ito at humiga sa sahig bago magkunwaring walang malay. Ano na ang susunod naming gagawin? Kasalukuyang tinitingnan ng maigi ni Yvette at ng ibang mga cultivator si Daryl habang hinihintay ang susunod nitong mga instruction. Hindi naman kaagad sumagot sa mga ito si Daryl. Naglagay siya ng kaunting make-up sa kanyang mukha. At nang maging kamukha na niya ang leader ng mga bantay, sinabi niya na, sige. Huwag kayong magpapanik.
Bumalik na kayo sa inyong mga selda at magkunwari na parang walang nangyari. Wala! Hindi na nagdalawang isip pa rito si Yvette, at ang mga kasama niyang cultivator, mabilis na nagsibalik ang mga ito sa kanilang mga selda. Nang maiset na niya ang lahat, nilabas ni Daryl ang kanyang Enchanted Beast pouch para pakawalan si Rocky, ang kanyang Enchanted Beast. Buzz! Nagpakita ang dambuhalang imahe ni Rocky na sinamahan ng dumadagundong na aura. Naglabas ito ng napakalakas na aura ng isang hindi mapapantayang godly beast. Hindi na rin nagdalawang isip pa si Daryl sa mga sandaling ito. Agad niyang nilagay ang leader ng mga bantay na nakasuot ng kanyang damit kasama ng iba pang bantay sa likuran ng kanyang Rocky. At pagkatapos ay itinali niya ang mga ito ng magkatalikod. At pagkatapos ay agad na hinawakan ni Daryl ang ulo ng kanyang Rocky bago ito mahinang utusan na, nasa mga kamay mo na ang magiging resulta ng misyong ito. Sige, bilisan mo nang dalhin ang mga taong ito sa labas ng kampo. Mas maigi kung mas makakalayo ka rito. Mas maigi rin kung makukuha mo ang atensyon ng marami. Roar! Matalino ang Rocky ni Daryl kaya agad niyang naintindihan ang mga inuutos nito. Agad nitong nilabas ang kanyang mga pakpak at agad na lumipad palabas ng kulungan. Bang! Kahit na masyadong matibay ang pintuan papasok sa kulungan, hindi pa rin ito kinaya ang lakas ng sumusugod na Rocky, agad itong nagkapira-piraso sa lakas ng halimaw. At pagkatapos ay agad na lumipad ang Rocky papunta sa kalangitan. Nagpaikot-ikot ito sa kampo habang nasa gitna ng ere bago lumipad papunta sa malayo. Rocky! Hindi ba tiyan ang mahiwagang halimaw ni Daryl? Tingnan ninyo, may mga tao sa likuran ng Rocky na yon. Buwisit! Niligtas ang mga ito ni Daryl. Habulin niyo ang halimaw na yan. Agad na naalarma ang buong kampo sa kumosyong ginawa ng Rocky. Agad na sumugod ang maraming mga sundalo at tumuro sa lumilipad na Rocky habang sumisigaw sa kanilang mga kasama. At pagkatapos ay mabilis na hinabol ng karamihan sa mga sundalo ang tumatakas na halimaw. Sa mga sandaling iyon, napatingin na rin sa madilim na kalangitan ang nasa labas ng kulungan na si Gonggong. Agad na nabalot ng pagkagulat ang maganda nitong mukha nang makita niya ang paglipad ng Rocky palayo sa kulungan. Ano ang nangyari? Nagawa bang iligtas ni Daryl ang ilan sa mga nakakulong? Nagawa ba siya nitong lokohin? Masyadong mabilis si Rocky at biglaan ang lahat ng mga pangyayari, kaya naman hindi makita ni Gonggong kung sino ang nakasakay sa likod ni Rocky. Ngunit napansin ni Gonggong na ang taong nasa pinakaunahan ay si Daryl. Nang sumunod na sandali ay biglang bumalik sa katinuan si Gonggong. Nanginig ito at mabilis na pumasok sa presinto. Kung ibang tao lamang ang mga yon ay hahabulin nila si Rocky sa sitwasyong yon. Pero maingat si Gonggong. Hindi nito kaagad hinabol si Rocky pero tiningnan niya ang sitwasyon sa presinto. Isa pa, napakaraming bilanggo, magiging imposible para kay Daryl ang mailigtas niya ang lahat. Sush! Nang pumasok siya sa presinto ay nagbago ang ekspresyon ni Gonggong. Nanginig ito sa galit. Napansin nito ang mga walang malay na gwardiya habang nakahiga sa sahig. Dinaganan ng pinuno ang kanyang puso gamit ang mga kamay na tila ba nasasaktan. Nang sandaling iyon, si Daryl ang patagong naging pinuno ng mga gwardiya. Bago pumasok si Gonggong sa presinto, ay humiga si Daryl sa sahig at nagkunwaring inatake. Mga kwenta! Mabilis na nag-react si Gonggong. Sinermornan at malamig nitong tinanong ang pinuno ng mga gwardiya. Anong nangyari? Tumingin si Gonggong sa paligid nang tanungin niya iyon. Napansin nitong nasa kanika nilang selya pa si Yvette, at ang karamihan sa mga cultivator, na panatag ang kalooban nito. Naisip nitong sinwerte siya nang mapagdesisyonan niyang tingnan muna ang presinto. Kundi ay nakatakas na ang mga bilanggo noong nawalan ng malay ang mga gwardiya. Nang sandaling iyon ay hindi pa rin alam ni Gonggong na si Daryl ang nagapanggap na pinuno ng mga gwardiya, at ang mga walang malay na sundalo ay ilan sa mga bilanggo. Patawarin niyo ako, Master. Nang sandaling iyon, ang nakaunipormeng si Daryl ay nagkunwaring takot. Lumuhod ito sa sahig at yumuko. Masyadong mapanlin lang si Daryl. Inatake niya tayo habang nasa iba ang ating mga atensyon. Pagtapos ay pinakawalan niya si Rocky at iniligtas ang higit sa 10,000 bilanggo. Ginamit ni Daryl ang kanyang mimic teknike, kaya naman parehong-pareho ang boses nila ng pinuno ng mga gwardiya.
Sa parehong sandali ay intensyon ni Daryl ang yumuko, at hindi direktang tingnan si Gonggong kung ibubunyag niya ang kanyang pagkatao. Nang sandaling yon, nag-alala para kay Daryl sina Yvette, at ang iba pang mga cultivator na nasa selya. Sa parehong sandali ay hinangaan din nila ang lalaki. Iyon ang rason kung bakit binoto ng lahat si Daryl bilang Alliance Master. Hindi lamang ito malakas kundi wala itong hindi kayang gawin. Kapag nagsalita ito ay kaboses na kaboses niya ang pinuno ng mga gwardya. Sobrang mahiwaga. Ngunit sapat na ba iyon para maloko si Gonggong? Nangamba si Yvette. Maaaring mukha itong kalmado pero labis itong kinabahan. Huminga ng malalim si Gonggong. Dumilin ang napakaganda nitong mukha nang marinig niya iyon. Pagtapos ay malamig itong nagsalita. Bantayan niyong maigi ang presintong ito. Papatayin kita kapag nagkamali ka pa. Hindi na ito nag-isip pa at mabilis na lumabas ng presinto ang babae. Lumipad ito sa langit at nagtungo sa direksyon na pinuntahan ni Rocky, gusto niyang habulin ang mga ito. Hindi mapakali at matindi ang galit ni Gonggong. Inutusan siya ni Yang Jian para linlangin si Daryl para sumuko. Ngunit naisahan siya ni Daryl at higit sa 10 bilanggo ang nailigtas ng lalaki. Hindi nito maaaring hindi saluhin ang kahit na anong responsibilidad sa pagkakamaling yon. Mas tuminti ang galit ni Gonggong habang mas iniisip niya yon. Binilisan niya ang paglipad. Gusto nitong mabilis na habulin si Rocky para pigilan si Daryl. Hindi pa rin alam ni Gonggong na si Daryl ay wala sa likuran ni Rocky, mga walang malay na gwardya ang nasa likuran nito. Nasa presinto pa rin ang totoong Daryl. Isang maingat na tao si Gonggong. May mapapansin itong mali kapag nanatili pa siya ng mas matagal. Pero mabilis ang mga pangyayari kaya naman hindi ito nagkaroon ng oras para mag-isip. Ang pinakamahalaga ay naging matagumpay ang mimic teknike ni Daryl. Yumuko ito nang magsalita, hindi man lang nagdalawang isip si Gonggong sa kanya. Bahagyang natawa si Daryl, hindi may paliwanag ang kanyang tuwa nang umalis na si Gonggong, at na kay Rocky ang atensyon ng buong kampo. Naging matagumpay ang nayang plano. Tama, iyon nga ang plano ni Daryl. Magkukunwari siyang susuko sa una at saka siya papasok sa kampo kasama si Gonggong para makita si Yvette, at ang iba pa. Habang patagong nilipat ng pamilya Carter at ng Westrington Army ang kanilang base. Nang pumasok si Daryl sa presinto, nakaisip ito ng paraan kung paano maalis ang atensyon sa kanya. Ginamit nito si Rocky para makuha ang atensyon ni Gonggong at ng buong kampo. Sa ganoong paraan, magkakaroon siya ng tsansa para iligtas si Yvette at ang lahat ng mga cultivator. Naisip ni Daryl ang paraang iyon sa huling sandali. Naisip nitong magkakaroon sila ng maraming pagsubok. Hindi nito inakalang magiging maayos ang pagdaloy nito. Nang sandaling yon, labis ang pagkasabik ni Yvette at ng iba pang mga cultivator. Sa wakas ay naintindihan din nila ang plano ni Daryl. Alliance Master. Si Watson ang tipo ng tao na susunod sa hangin. Nang sandaling yon, pinuri nito ng hindi angkop si Daryl. Hindi nakapagtatakang ikaw ang bayani ng World Universe. Maaari kang mag-utos sa isang buong hukbo, matalino at maparaan ka rin. Nakakamangha ang iyong taktika. Labis akong namangha. Tumango rin ang karamihan bilang pagsang-ayon. Bahagyang ngumiti si Daryl. Ayaw nitong harapin si Watson. Ayaw nitong makialam sa kahit na anong tungkol sa isang hipokritang sumusunod lamang sa kahit na sinong pinakamakapangyarihan. Nang sumunod na sandali, tiningnan ni Daryl si Yvette at ang mga tao. Nagsalita ito. Bilisan ninyo! Kumilos na tayo habang hinahabol niya si Rocky. Paniguradong mahina ang mga depensa ng kampo ngayon. Pagtapos ay mabilis na naglakad si Daryl habang karga nito ang walang malay na si Ambrose sa kanyang mga braso bago ito tuluyang lumabas sa presinto. Mabilis na sumunod si Yvette at ang iba pang mga cultivator. Nang makalabas na ang mga ito, napagtanto nilang tamang-tama nga ang hula ni Daryl. Karamihan sa mga bantay ay hinabol si Rocky. Ilang entrada lamang ang mayroong kaunting bantay. Hindi na ito inisip pa ni Daryl. Pinamunuan nito ang grupo at nagtungo sa entrada sa bandang hilaga. Basta magawa nilang makalabas sa kampo, ang kailangan na lang nilang gawin ay ang pumunta sa norte at magtungo sa Wick Valley. Labis na nasabik si Daryl ng sandaling iyon.
Dapat ay matagumpay nilang mapuntahan ang Wick Valley sa oras na yon. Nailigtas din nito si Yvette at ang iba pang mga cultivator. HMM. Huminto si Daryl nang malapit na sila sa norteng entrada ng kampo. Nakita nito ang higit sa 10 patrolya na nagmadaling lumapit sa kanya. Kabilang sa grupo ang isang banayad na anyo na nakasuot ng puting bestida, payat at kamahal-mahal ang babae. Iyon ay si Era. Naalarma si Era sa naging komosyon sa presinto, kaya naman pumunta ito para sumilip. Hindi mapakali si Era nang marinig nitong iniligtas ni Daryl ang ilan sa mga bilanggo at tumakas kasama si Rocky. Gusto nitong pumunta sa presinto para makita kung inilayo ni Daryl si Ambrose. Napagdesisyonan ni Era na kung nailigtas si Ambrose ay kaagad din siyang tatakas. Pero nakasalubong nito si Daryl at ang iba pa bago pa niya tuluyang matunton ang presinto. Nagulat si Era nang makita niya ang malaking grupo ng mga tao. Nang sumunod na segundo, napansin nitong si Daryl ang pinuno. Nagulat at natuwa si Era, kaya sumigaw ito. Papa! Nagulat si Era. Hindi ba't nakatakas na si Papa? Bakit nasa kampo pa rin siya? Nagising ang diwa ng ilang gwardyang katabi ni Era. Sumigaw ang mga ito habang mabilis na lumapit sa lalaki. Daryl! Nandito ka lang pala. Nakapakatapang mo. Sumuko ka na. Kinagat ni Era ang kanyang mga labi, hindi ito nag-alangan. Lumipat ito nang hindi makamundo, itinaas ang kanyang mga kamay, at inatake ang mga bantay. Bang! 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 Hindi inakala ng mga gwardya na susugurin sila ni Era. Hindi na sila nakareact sa oras, kaya naman natumba ang mga ito sa sahig at nawalan ng malay. Papa! Nang sandaling iyon ay mabilis na lumapit si Era. Natuwa ito nang makita si Ambrose sa mga braso ni Daryl. Determinado ang kanyang tono nang sabihin niya iyon, pero hindi nito mapigilang lumingon pabalik sa kampo. Nang sumunod na segundo ay lumuhod sa sahig si Era sa kampo ni Xiangju. 3 beses itong yumuko sa sahig, kinagat ang kanyang labi at nagsalita. Patawad po, Master. Labis na pinapahalagahan ni Era ang katapatan at pagmamahal kahit na isa siyang babae. Iba man ang mga pananaw nito kaysa kay Xiangju, tinuring niya pa rin bilang kanyang master ang lalaki. Nakaramdam ng bigat ng loob si Era dahil sa gagawin niyang pag-alis ng walang paalam. Huminga ng malalim si Daryl at pasikretong tumango sa papuri. Sa parehong sandali ay naging emosyonal ang puso nito. Kung magiging maunawain lamang si Ambrose katulad ni Era. Tinulungan ni Daryl tumayo si Era. Pagtapos ay pinamunuan nito ang grupo at nagmadaling lumabas ng kampo at nagtungo sa Wick Valley. Samantala, sa kampo ni Xiangju. Umupo sa gilid si Yang Jian, nag-ala ito sa mga natamong sugat ni Xiangju. Kahit na mayabang at mapagmalaki si Yang Jian, ay pinapahalagaan nito ang mga taong malaki ang talento. Isang master sa pamumuno ng hukbo si Xiangju. Ito rin ang kanyang tagapayo ng military, nakasandal pa rin si Yang Jian sa kadalubhasaan ng lalaki sa pagsakop sa ibang mainlands. Natural lamang na mag-alala ito kay Xiangju. Nang sandaling iyon ay narinig nila ang malakas na komosyon mula sa tent. Kumunot ang noo ni Yang Jian at sumigaw para may magpaliwanag sa kanya ng mga pangyayari. Mabilis na may pumasok na sundalo sa loob ng tolda, matindi itong namawis. Nagsalita ang lalaki. Iyong kamahalan. May nangyaring masama. Anong nangyayari? Magbigay balita ka. Malamig na tanong ng naiiritang si Yang Jian. Nakahiga si Xiangju, malamig nitong tiningnan ang sundalo. Nagtaka rin ito. Kamahalan, kabadong sabi ng sundalo. Nagawang iligtas ni Daryl ang higit sa 10 bihag. Hinahabol na sina ni Gonggong at ng marami sa ating mga gwardya. Ano? Dumili ng ekspresyon ni Yang Jian. Umangil ito. Hayop na Gonggong yan. Sinabi ko nang linlangin niya si Daryl para sumuko. Paano niya ito hinayaang iligtas ang mga bihag? Walang kwenta. Mga walang kwentang basura. Pagtapos ay tumayo si Yang Jian para sana habulin si Daryl. Kamahalan. Nang sandaling iyon ay pinigilan ito ni Xiangju at sinabing, ikaw ang emperor. Hindi angkop sa inyo ang habulin siya, magiging isa kang biro sa lugar. Kaya iyong lutasin ni Gonggong, mayroon din tayong mga sundalo. Magiging maayos din ang lahat.
Dumili ng ekspresyon ni Zhang Ju nang sabihin niya iyon. Galit na galit din ito. Sobrang mapanlin lang si Daryl. Ang kapal ng mukha niya para iligtas ang mga bilanggo. Magiging malaking problema ang lalaki para sa kanilang hinaharap kapag hindi nila ito naalis. Ano na? Maghihintay lang ako. Hindi masayang tanong ni Yang Jian nang subukan nitong pigilan ang kanyang galit. HMM. Tumango si Zhang Ju. Pagtapos ay may naisip ito. Dumilin ang kanyang mga mata nang hindi ito mapakaling nagsalita. Sandali. Huwag. Bilisan po ninyo, kamahalan. Magpadala kayo ng mga tao para silipin ang presinto. Pagtapos ay magliko na rin kayo ng hukbo. Maaaring paraan ito ni Daryl para mailayo sa kanila ang inyong atensyon. Matalino at malayo ang pananaw ni Zhang Ju. Sa una ay hindi niya ito pinag-isipan ng kung ano. Pero naramdaman nitong parang may nangyayaring mali nang mapaisip ang lalaki. Kung napagdesisyonan ni Daryl na iligtas ang kanyang mga tao, paano magiging posible na 100 lamang ang maililigtas nito? Hindi ganoon ang kanyang estilo. Hakatang mayroong ibang nangyari. Sush! Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Yang Jian. Napantanto rin itong may hindi tama, kaya kaagad siyang lumabas ng tolda. Sa parehong sandali ay hindi nito nakalimutang mag-utos sa mga gwardya. Bilisan niyong likumin ang hukbo. Pagtapos ay mabilis itong pumunta sa presinto. Labis na pinagkakatiwalaan ni Yang Jian si Zhang Ju. Maaaring mayroon ngang problema kapag sinabi nitong may problema. Galit na galit si Yang Jian nang kanyang makita ang sitwasyon sa presinto pagkarating niya roon. Walang laman sa buong kulungan, walang ni isang tao ang nandoon. Bang! Namutla si Yang Jian at malakas nitong hinampas ang pintuan. Nag-eksyo ang malakas na ingay, nagpira-piraso ang pinto. Galit nag-alit si Yang Jian. Binigo siya ni Gonggong. Paano niya hinayaang pakawalan ni Daryl ang lahat ng mga bilanggo? Maraming salamat sa disiplina ng aking tagapayo. Dumili ng ekspresyon ni Yang Jian nang isipin niya ang tungkol doon. Tiningnan ito ang paligid at napansin nitong nakatakas ang higit sa 1-0 na kalalakihan, patungong kagubatan sa hilagang parte ng kampo sa kadiliman ng gabi. Malakas at mayroong kakaibang paningin si Yang Jian. Kaagad nitong napansin na ang pinuno ng grupo ay si Daryl. Nang sandaling iyon ay tuluyan ng nalikom ang North Moana Army. Buzz! Labis na nagalit si Yang Jian. Kinuha nito ang kanyang double-edged saber at mahigpit ang hawak niya rito nang lumipad siya sa gitna ng ere at sumigaw. Makinig ang lahat. Patayin niyo si Daryl at ang lahat ng kasama niya ng mabilis. Huwag kayong magtitira kahit isa. Sumabog ang anyo ni Yang Jian matapos niya iyong sabihin. Pinamunuan nito ang hukbo para habulin si Daryl at ang grupo ng mga bilanggo. Hula! Mabilis na sumunod ang North Moana Army, nakakamangha ito, nakakawasak din ng mundo ang kanilang mga boses. Nang sandaling iyon, sa panig ni Daryl. Hindi nag-relax si Daryl nang pumasok sila sa kagubatan. Sa halip ay inudyok nito ang lahat na bilisan ang kanilang pagkilos. Makapangyarihan at maingat si Gonggong. Magagawa nitong habulin si Rocky. Sa puntong iyon ay malalaman niyang inisahan lamang siya. Sa kampo ng North Moana, matutuklasan din ni Yang Jian ang tungkol sa sitwasyon sa presinto. Kaya naman hindi na sila nag-aksaya pa ng oras. Kailangan nilang matunton ang Wicked Valley, at makipagkita kay Dax, at sa iba pa sa lalong madaling panahon. Binilisan ng grupo ang kanilang paghakbang dahil ay pagmamadali ni Daryl. Alam nilang nasa kalahati pa lamang sila ng paglalakbay kahit na nakatakas sila sa kampo ng North Moana. Magiging ligtas lamang sila kapag natunton na nila ang Wicked Valley bago sila maabutan ng North Moana Army. HMM! Nang sandaling iyon ay nagsimulang magising ang walang malay na si Ambrose. Nang buksan ito ang kanyang mga mata, ay napagtanto niyang buhat-buhat siya ni Daryl. Dumili ng kanyang ekspresyon at kaagad itong nagpumilit na kumawala. Sumigaw ang lalaki. Sabi ko, mamamatay na lang ako kaysa hayaang iligtas mo ako. Hinding-hindi kita susundin. Pagkamuhi ang makikitang ekspresyon ni Ambrose, pero hindi nito tiningnan si Daryl. Sa halip ay tumalikod at tumakbo papunta sa kagubatan. Matigas ang ulo ng batang lalaki na si Ambrose. Mawawalan ito ng pakialam sa kung nasaan siya kapag uminit ang kanyang ulo. Say!
Nagulat si Daryl at sumakit ang kanyang puso. Hindi pa rin siya napapatawad ni Ambrose matapos ang lahat. Mukhang naguluhan din si Yvette, at ang iba pang mga cultivator sa tabi nito. Naghintay silang may magpagaan ng loob kay Daryl, pero personal itong bagay kaya hindi nila alam kung ano ang dapat nilang sabihin. Kapatid. Nang sandaling iyon, si Era ang unang taong bumalik sa kanyang wisyo. Sumigaw at hinabol nito si Ambrose. Ilang hakbang pa lang ang ay tatakbo nito matapos siyang makaisip ng isang bagay. Tumalikod ito at kinausap si Daryl. Papa! Pumunta ka na sa Wick Valley. Hahabulin ko si Ambrose. Magiging maayos ang lagay niya. Sinabi sa kanila ni Daryl ang lahat ng tungkol sa Wick Valley, kaya naman alam din ni Era ang tungkol dito. HMM. Gumaan ang pakiramdam ni Daryl. Lumingon ito sa mga tao at nagsalita. Magpatuloy na tayo. Nang sabihin niya iyon ay tumingin si Daryl sa direksyon nung saan tumakbo si Era. Naguluhan ang lalaki. Gusto niyang sundan ang mga anak niya, pero alam nitong kailangan niyang pigilan ang sarili. Mahigpit ang oras, kailangan niya pang pamunuan ang grupo patungong Wick Valley sa lalong madaling panahon. Hindi sila maaaring mag-aksaya ng oras. Masasayang lang ang kanilang mga ginagawa ngayon kapag naabutan sila ni Yang Jian. Malaki na ang kanyang mga anak at hahanapin ni Era si Ambrose. Magiging maayos ang lagay ng dalawa. Daryl! Nang sandaling iyon ay nag-echo ang sumabog na pagsigaw mula sa langit sa kanilang bandang likuran. Gasp! Tumalikod si Daryl para tingnan ito, nanginig at nagulat ang lalaki. Nakita niya ang nakasuot na kulay gintong armor na si Yang Jian, may hawak itong 3-point double-edged saber. Naglabas ito ng nakakatakot na aura at napakabilis na sumugod sa kanila. Higit sa 1-0 Celestial Feather Riders na nakasakay sa mga higanteng ibon ang nakakanyang likuran, habang nagmarcha naman ang ilang daang libong mga sundalo sa lupa. Fuck! Halos lumuwa ang puso ni Daryl. Gulat at galit ang lalaki. Paano nagawang magpakita ng mabilis ni Yang Jian? Hindi inakala ni Daryl na magiging mabilis ang reaksyon ni Yang Jian. Isa pa, perpekto ang pagkakagwa niya sa lahat ng kanyang mga plano. Nang sandaling iyon, hindi pa rin alam ni Daryl na matalino at malayo ang paningin ni Xiangju, kaagad nitong nahulaan ang plano ni Daryl. Ano? Nanginig si Yvette at ang iba pang mga cultivator nang makita nila si Yang Jian. Labis silang kinabahan. Hindi maganda ang mga pangyayari. Hindi pa nila nararating ang Wick Valley nang dalhin ni Yang Jian ang kanyang hukbo at maabutan sila ng mga ito. Hindi ba matutuloy ang kanilang plano? Daryl! Tiningnan maigi ni Yang Jian si Daryl habang malamig na nagningning ang kanyang mga mata. Ang kapal ng mukha mo. Sino ka para pumasok sa aming kampo at iligtas ang mga bilanggo? Walang makakaalis dito ng buhay. Pagtapos ay tumalikod si Yang Jian para makita sina Era at Ambrose na malapit sa kagubatan. Determinado nitong kinuway ang kanyang mga kamay. Kunin ang dalawang batang iyon. Hindi na mahalaga kung mamamatay o mabubuhay pa sila. Namula ang mga mata ni Yang Jian nang banggitin nito ang mga huling salita. Umaapoy ito sa galit. Kahit madilim na, nagawa pa ring makita ni Yang Jian ang dalawang tao na nasa kagubatan dahil sa kanyang kapangyarihan. Akala nito'y nasa kanyang panig ang magkapatid, pero pinagtaksilan siya ng mga ito. Paanong hindi ito magagalit? Masusunod, kamahalan. Sagot ng 1-0 Celestial Feather Riders bago nila hinabol sina Ambrose at Era habang nakasakay sa mga higanteng ibon. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.